Ito ba ang libingan ni Haring Zhou, ang pinakamalupit na hari sa buong mundo? Tumigil ka sa kakadaldal at magtrabaho ka na. Ang gwapo pala nitong dambuhala. Hindi ko inaasahan na kahit ganito katagal, napakaganda pa rin ang pagkakapreserba ng bangkay na ito. Tumigil ka sa kakadaldal. Bilisan mo at tingnan kung may mga relikya sa kanya. Ako na ang titingin doon. Ate, nakita ko na Talaga? nakahanap ako ng 2 pirasong relikya. Ate, anong nangyari sa'yo? Mga walang hiya kayong demonyo. Naglakas loob kayong mang-alipusta sa akin habang ako'y natutulog. Wawasakin ko ang buong angkan ninyo. Huwag kang gagalaw. Gumalaw ka pa at babarilin kita. Magbabanta ka ba sa akin? Wala akong pakialam kung tao ka o multo, isuko mo ang mga relikya. Kung hindi, papatayin kita. Papatayin mo ako? Hahaha. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako si Xuan Yuan ng Angkan ng Dragon. Matapang kong nilabanan si Chiyo at itinatag ang pamamahala ng sangkatauhan sa siyam na lalawigan. Ako si Haring Zhou ng Dakilang Siyang, sumakop sa 76 na estado at winasak ang 300 lungsod. Tinatawag nila akong dambuhala, mamamatay tao. Ako ang unang emperador, nagpasinaya sa daigdig at nagpatatag sa sansinukob. Pinag-isa ang lahat ng mga Panginoon. Sa pagwawakas ng bawat dinastiya, nagtatakip silim ako sa libingang ito. Sa bawat paggising ko, muli kong babaguhin ang langit at lupa. Ah! Sa paggising kong ito, ang pagdanak ng dugo ay magsisimula sa inyo. Ang pagpatay ay magsisimula sa iyo. Linger. Ikaw pala. Hindi ikaw siya. Namatay siya 1,000 taon na ang nakalipas. Mahal na hari, patawarin ninyo kami. Wala kaming magawa. Pakiusap, iligtas ninyo ang buhay ng aking kapatid na babae, mahal na hari. Ano ang gusto mo sa akin? Mahal na hari, ang abang babae na ito ay si Shangguan Jinghong. Ang aking pamilya ay napagbintangan ng mga masasamang tao na pumilit sa amin na ialay ang mga relikya ng Haring Tirano bilang taunang buwis. Kung hindi, ang aming buong angkan ay lilipulin. Ito ba ang tinutukoy mo? Meron nga ako nito pero bakit ko kayo tutulungan? Kung ipagkakaloob ng mahal na hari ang aming hiling, ang abang babae na ito ay handang maging alipin o ikalawang asawa ninyo. Ako rin ay handa. Magkasama kaming maglilingkod ng aking kapatid sa mahal na hari. Mabuti. Kayo ay talagang maganda. Kayo ang maglilingkod sa akin. Ay, Nakakaakit ka talaga. Gusto kitang pagbigyan ng gusto. Ay nako, masasaktan kaya ang aking kapatid ng baliw na yon. Ate, ayos ka lang ba? Ikaw ang magpatnubay. Ako mismo ang maghahatid ng mga syarira na ito. Gusto kong makita kung sino sa mundong ito ang may lakas ng loob na apihin ang aking ikalawang asawa. mahal na hari, huwag. Malakas at may koneksyon ang mga masasamang taong iyon.
Bagamat matapang ang mahal na hari, hindi kayang labanan ng 2 kamao ang maraming kamay. Bukod pa riyan, matagal nang wala ang dakilang siyang. Mali, umiiral ang dakilang siyang dahil ako ay umiiral. Habang ako ay nabubuhay, ang dakilang siyang ay mabubuhay. Mga mandirigma ng dakilang siyang, pakinggan ang aking utos. Magmadali kayong pumarito upang magbigay galang. Kailangan pa nating palakasin ang ating pandaigdigang estratehikong pamumuhunan. Mahal na hari nga. Naghintay kami ng daan-daang taon. Sa wakas ay nagising na ang mahal na hari. Ang general na ito, si Xiao Dingtian, ay sumusunod sa inyong utos. In General na Shibitsu, si Guo Pohu ay sumusunod sa inyong utos. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Si Yun Zhongyue ay tumatanggap ng utos ng hari. Ang general na ito, si Jiang Long, ay sumusunod sa inyong utos. Ito ba ang kapangyarihan ng isang emperador? Meteor ba itong bumabagsak mula sa langit? Anong masamang nilalang ang naglakas loob na kumilos nang walang ingat sa harap ko? Nasaan ang aking mahalagang inukit na pana? Masamang nilalang, harapin mo ang iyong kapalaran. Tara na, sumama ka sa akin para harapin ang masamang iyon. Ay naku, ito ay... Nagpunta si Honger para hanapin ang mga relikya ng Tyrant King? Katarantaduhan ito. Bakit wala man lang sa inyo ang pumigil sa kanya? Kumalma ka, Binibining Yang. Sinubukan naming pigilan siya, pero nabigo kami. Tama na. Kung ganon, ano pa ang saysay ng pag-uusap? Hoy! Sandali, Binibining Yang. Ipinapangako ko na pagbalik ni Hongher, agad nating itatakda ang inyong kasal. Mula ngayon, magiging pamilya na tayo. Kalokohan. Napakadelikado ng libingan ng Tyrant King na iyon. Walang nakakalabas ng buhay. Akala mo ba talagang makakabalik sila? Sinisikap mo bang ipakasal ako sa isang bangkay? Hindi. Tatay! Nanay! Bumalik na kami. Paano sila nakabalik? Xinghong Linger, ang saya-saya ninyong nakauwi. Anay, tatay, nakita namin. Ang galing, hahaha. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome sa pamilya namin. Honger, huwag kang bastos. Narito si Binibining Yang para tulungan tayo laban kay Chu Tianshan. Tutulong sa atin? Para siyang pusang nagdadalang tao sa bahay ng daga. Walang mabuting intensyon. Ikaw, Jinghong, huwag kang masyadong hostile sa akin. Tunay kitang pinapahalagahan. Honger, sabi ni Binibining Yang, kapag pumirma ka sa marriage certificate, magiging pamilya na tayo mula ngayon. Kapag nagtulungan ng mga pamilyang Shangguan at Yang, gaano man kalakas si Chu Tianshan, magdadalawang isip siya. Tama ang sinabi mo, Manugang. At saka inimbita ko na si Taoist Yuxu na pumunta. Kapag nandito na siya, tiyak na mapoprotektahan niya ang pamilyang Shangguan. Ano? Si Taoist Yuxu? Manugang, ang tinutukoy mo ba ay iyong Taoist Yuxu na nakauunawa sa langit at lupa ang master ng Yuxu Palace? Tama, siya nga mismo. Papunta na siya rito. Ang mga lalaki doon ay ang mga ipinadala ng Yuxu Palace para protektahan ako. Ang galing naman, Honger, pakakasalan mo si Binibining Yang bukas. Huwag kang mangarap. Hindi ko siya pakakasalan kailanman. And tsaka may gusto na ako. Ha? Naibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Ano? Shangguan Jinghong. Walang hiya kang babae. Paano mo ako nagawang pagtaksilan? Ang kalokohan naman. Wala namang kinalaman sa iyo ang ate ko. Paano mo nasabing pagtataksil? Mabuti. Napakabuti. Shangguan Jinghong, paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito?
Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Oh, ganun ba? Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong bayaran niya? Batang lalaki, sino ka? Sino ka para makialam? Ako ang gusto niya. Gago. Anong lakas ng loob mong halikan ng babae ko sa harap ko? Gusto mong mamatay? Aray. Bastos, anong lakas ng loob mong sunugin ako? Itinutok mo ang kamay ng isang mortal sa isang tunay na dragon. Dapat kang magpasalamat na nasugatan lang ang kamay mo. Gusto mong... Batang hamak, alam mo ba kung sino ako? Wala akong interes sa mga langgam. Langgam? Ako si Yang Chuan, anak ni Yang Mingyuan, ang gobernador ng Haicheng. Ang mismong prepekto ng Haicheng. Isang maliit na prepekto lang. Isang maliit na opisyal na ikapitong ranggo. Hindi ka nga karapat-dapat na makita ako. Paulit-ulit na. Ako ang emperador. Nababaliw ka na. Umalis ka na ngayon at huwag mong ako abalahin sa paghahatid ng mga bigay kaya kay Jinghong. Mga disenyo ng dragon. Ito kaya ay pag-ari ng tiranong Haring Zhou? Tama. Ito ang tipot ng Dragon Clan na eksklusibong ginamit ng tiranong Haring Zhou. Diyos ko, yung isang bagay na ito lang ay sapat nang mabili ang kalahati ng Haicheng. Hindi ba't arinola lang ito na ginamit ko noon? Akalain mo'y nagulat sila ng ganito. Ang palayok na ito ay hindi lang walang halaga. Ang tiyan na nilaga dito ay parang himalang gamot. Maaari itong magbigay ng mahabang buhay sa mga tao. Tao, maghandog ng tiya. Ibuhos ang ordinaryong tsa dito at ito ay magiging himalang inumin. Karapat dapat talagang tawaging himalang inumin. Isang lagok lang, gumagana ang isip at sumasaya ang pakiramdam. Tio-tia, dapat kayong magmadali at subukan din. Oh! Naglalaga ng tsa sa aking lumang arinola at itinuturing nila itong himalang inumin. Anong pinagtatawanan mo? Hindi ba't ito ang ginamit mo? Ito nga ang ginamit ko, pero hindi ito tipot. Ito ang aking arinola. Ano? Ma, tumigil ka agad sa pag-inom. Nanay, tigilan mo na yan. Anong nangyari, Hongher? Hayaan mo na. Wala lang. Ay naku, hoy binatang yang. Bakit parang maasim at panis ang lasa ng tiyang ito? Dahil halamang nektar ito, natural na hindi pangkaraniwan. Tama, eksakto. Kung ang tiyang pinalamig sa arinola ay ituturing na halamang nektar, edi hindi ako mag-aatubiling umihi dito mismo. Hindi ba mas masarap pa yon? Hahaha! Bata, anong pinagsasabi mo? Sabi ko, yung gamit mo ay ang dating arinola ko. Bata, tumigil ka sa kalokohan. Naniniwala ka bang papatayin kita? Tito-tita, huwag kayong makinig sa kalokohan ng batang ito. Kung gusto ninyong malaman kung kalokohan ito, bakit hindi ninyo pa-appraise? Ay tama. Appraise, binatang yang, huwag kang mag-alala. Magpapa-appraise ako ngayon din. Ipatawag ang mga eksperto. Hindi masama. Ito nga ay isang bagay na eksklusibong ginamit ni Haring Zhou. Narinig ninyo, eksklusibong ginamit ni Haring Zhou. Kung luluhod ka sa akin, baka bigyan kita ng isang higop ng halamang nektar na ito. Pero sa kabilang banda, ang bagay na ito, parang arinola.
Anong sinabi mo? Pagkatapos ma-appraise, ito nga ay isang arino lang eksklusibong ginamit ni Haring Zhou. Hindi mo yun sinabi ng sabay-sabay kaya ang ininom ko kanina. Papatayin kita. Gusto mo ba ang halamang nektar na ito? Huwag kang magyabang, bata. Kahit arinola ito, arinola ni Haring Zhou ito. Isang walang katumbas na kayamanan. Ano pa ba ang maibibigay mo para makipagpaligsahan sa akin, bata? Tama ka. Ang regalo para sa aking minamahal ay hindi dapat mumurahin. Ang kasuotang ito ang aking handog sa kasunduan. Bilang aking handog sa kasunduan, Isang sirang damit bilang handog sa kasunduan? Nababaliw ka na ba? ang kasuotang ito ay hinubog mula sa diwa ng langit at lupa. Hindi tinatabla ng patalim, sibat, tubig o apoy. Malayo sa abot ng iyong orinola. Ano, hindi tinatablan ng patalim at sibat? Hindi tinatablan ng tubig at apoy? Sino sa palagay mo ang niloloko mo? Mahal, kapag wala ako, hayaan mong protektahan ka ng kasuotang ito. Mahal kong hari, napakamahalaga ng bagay na ito. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat dito. Nagkakasundo kayong dalawa para gambalain ako, hindi ba? Naniniwala ka bang puputulin ko ang sirang damit na ito sa maliliit na piraso? Kung kahit gasgas lang ang magagawa mo sa kasuotang ito, aaminin kong may kasanayan ka. Pero pinapayuhan kitang huwag subukan. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kakayanin. Kalokohan, ako ang anak ng gobernador. Anong kahihinatnan ang hindi ko kayang harapin? Mahal kong hari, tumigil ka na. Tama na. Sapat na ba ang aking handog sa kasunduan? Ito ang malamat na legendary hidden dragon robe. Kaya pala ang yabang mo. May ganitong kayamanan tulad ng legendary hidden dragon robe. Pero kung ibibigay mo sa akin ang kayamanang ito, maaari kitang kunin bilang tauhan. Mula ngayon, ipapakain at ipapainom kita ng masarap. Yang Tsuan, talagang dinala mo ang kahihiyan sa isang bagong antas. Ano sa palagay mo ang iyong sarili? Paano ka maglakas loob na magsuot ng legendary hidden dragon robe? Matagal na kitang tiniis. Kung ayaw mong ibigay, huwag kang magalit kung kukunin ko ito ng sapilitan. Huwag mo akong sisihin kung kukunin ko ito ng sapilitan. Hoy bata, huwag mong isipin na ang isang sira-sirang damit ay makakapagligtas ng buhay mo. Ako, hindi pa nabibigo na makuha ang gusto ko. Mga lalaki. Sa mundong ito, walang silbi ang pagiging magaling sa laban. Kailangan mo ng kapangyarihan at impluensya. Ito ang mga pinakamahuhusay na eksperto mula sa Yuxu Palace. Bata, maghintay ka na lang sa iyong kamatayan. Mas mabuti pang huwag kang gumawa ng hakbang, kung hindi, magiging malala ang mga kahihinatnan. Nasa bingit ng kamatayan at nagsasalita pa ng kalokohan, patayin siya. Mga mumunting langaw na nagsisikap na igalaw ang puno. Ang kapangyarihang pinanghahawakan mo ay parang mga ulap na nagdaraan lamang. Ako lang ang kayang durugin iyon. Kung maglakas loob kang saktan kahit isang hibla ng buhok ko, tiyak na kukunin ni Taoist Yuxu ang buhay mo. Taoist Yuxu? Anong klaseng walang kwentang tao yon? Kung gusto kitang patayin, kahit ang langit ay hindi makakapigil sa akin, lalo na ang isang sinasabing Taoist. Si Taoist Yuxu ay isang kataas-taasang nilalang na ang kapangyarihan ay umaabot sa langit. Kung maglakas loob kang patayin ako, papatayin niya ang iyong buong angkan. Mabuti. Kung gayon, papatayin kita at tingnan natin kung anong mga trick ang mayroon ang sinasabing kataas-taasang nilalang na ito. Tulong, Taoist Yuxu, iligtas mo ako. Ang kapal mo, batang mayabang. Ang kapal mo, batang mayabang.
binata. Kung diinan mo pa ng kaunti ang espada na ito, kukunin nito ang buhay mo. Mamamatay ka dyan. Ano ba ang akala mo sa sarili mo at naglakas loob kang humarang sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. Master, bilisan mo at ipaghiganti mo ako. Siya, papatayin niya ako. Young Master Yang, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang maglalakas loob na hawakan ka. Ikaw ba yung Yuksuzi na ang kapangyarihan ay umaabot sa langit? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong tawagin sa pangalan ang Immortal Venerable. Lumuhod ka at magmakaawa ka agad. Isang hamak na alipin. Naglakas loob kang sumigaw sa akin. Lumuhod ka sa harap ko. Ang salita ko ay utos. Haha. May kakayahan ka nga, kaya pala ang yabang mo. Pero hindi pa rin sapat yan. Suan tumayo ka kaagad. Master, anong kakayahan mayroon siya? Umaasa lang siya sa Hidden Dragon Robe na yon. Ano ang sinabi mo? Yun ba yung malamat na Hidden Dragon Robe na suot ni Tyrant King Joe? Tama, nakita ko mismo. Ito yon. Ito nga pala ang Hidden Dragon Robe. Kaya pala ganyan ang kakayahan mo. Bata, iabot mo ang Hidden Dragon Robe at papatawarin kita ngayon. Ikaw ang iginagalang na master ng Yukshu Palace. Talaga bang aagawin mo ito? Mali ka, binibini. Yung Hidden Dragon Robe na ito ay original na kayamanan ng Yukshu Palace. Pero nakawin ito. Ngayon, nahuli ko ang magnanakaw. At ang pagpapaabot nito ay pagbabalik lang ng kayamanan sa tunay na may-ari. Nakakatawa. Nang buksan namin ang kabaong, nasa katawan na ng asawa ko ang robe na ito. Kailan pa naging sa Yukshu Palace ninyo ito? Kalokohan. Ang Hidden Dragon Robe ay isang sinaunang kayamanan. Isang hamak na walang kwenta lang siya. Paano pa niya makukuha ang ganitong kayamanan kundi sa pagnanakaw? Ikaw ang nagsasalita ng kalokohan. Ikaw, Mula pa noong unang panahon, sa loob ng 103,000 taon, lahat ng nagtangkang agawin ang Dragon Robe ko ay pinatay ng aking espada. Kung may kakayahan ka, halika at kunin mo. Kung kaya mo, kunin mo. Hoy bata, huwag kang magyabang. Mahina masyado. Paano mo nangahas kunin ang aking Dragon Robe sa ganyang kaliit na kakayahan? Mga matandang tanga, bakit hindi kayo lumantad? Akin lamang ang kayamanang ito. Blood Monk, Duantian lang, ikaw. Kayo ang apat na dakilang kontrabida ng apat na direksyon. Biyanan, paano mo nasabi iyon? Maliwanag na ito ay ang apat na dakilang makalangit na guro. Tama. Apat na dakilang makalangit na guro. Apat na dakilang walang kamatayang guro. Bata, ikaw ba ang maguhubad ng Hidden Dragon Robe? O kailangan pa ng tulong ng aking apat na kaibigan? Sabay-sabay na kayong umatake. Kung makakalmot lang kayo sa akin, ipagkakaloob ko sa inyo ang robe na ito. Ang yabang naman. Sige, pumunta ka sa impyerno. Hoy, maruming monghe. Dahan-dahan lang. Huwag mo siyang masaktan. Kailangan ko pa siyang dalhin pabalik para gawing manikang kuneho. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko siyang giniling at ipangsyumay ko para sa iyo. Bata, pumunta ka sa impyerno. Hoy! Mahal na hari, mag-ingat ka. Dugo mong monghe. Bastos ka, gagapasin kita. Sandali lang. Suot ng taong ito ang nakatagong Dragon Robe. Hindi siya dapat malitin. Sabay-sabay tayong umatake. Parang langgam lang ang lakas mo. Ngunit nangahas kang labanan ang kapangyarihan ng dragon. Ang kasalanan mo ay nararapat sa kamatayan. Ikaw, anong klaseng halimaw ka ba talaga? Bata, mukhang may kakayahan ka nga. Pero may apat akong salita para sa iyo. Oo, pakinggan natin. Palakang nasa ilalim ng balon. Mukhang kilala mo ng mabuti ang sarili mo. Kailaki ng kapalaluan mo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ito ay isang land immortal. ang matandang tawistang Yukshu na ito ay talagang napakalakas na kapag cultivate siya hanggang sa realm ng Land Immortal. Mahal na hari, mag-ingat.
Ang cultivation ng matandang Taoista na ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa 4 na lalaking kanina. Sa paningin ko, walang pinagkaiba ang mas malaking langgam sa mas maliit. Nagmamayabang ka pa? Alam mo ba kung ano ang isang land immortal? Sa isang hininga lang, kahit ang iyong hidden dragon robe ay magiging abo. Bata, ikaw mismo ang humihingi ng kamatayan. Ngayon, uunahin kong pugutan ng ulo ang magnanakaw na ito tapos papatayin ko si Chiu Tianshan, ang bandidong iyon. Sino ang nagbabadya ng ganyang kalokohan dito? Chiu Tianshan, Shangguan Mingcheng, handa na ba ang hiniling ko? Master Taoist? Master Taoist. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, tiyak na mapoprotektahan ko ang lahat. Ikaw ba ang maruming Taoistang ito ang nagsabing papatayin mo ako? Ang kapal mo, ito ang master ng Yukshu Palace. Ikaw na hamak na dumi, lumuhod ka at magmakaawa agad. Ang master ng Yukshu Palace ano naman? Shangguan Mingcheng, hiniling ko sa iyo na maghanda ng isang bagay. Pero tumawag ka ng 2 maruming Taoista para humingi ng tulong. Pukang ang iyong pamilyang Shangguan ay talagang ayaw ng mabuhay. Walang modo. Kinakausap kita. Hindi mo ba ako narinig? Lumuhod ka sa harap ko. Nakakainis. Kanino? Patayin mo siya. Gusto mo pa rin akong patayin? Ako ay... Shangguan Mingcheng, kanayan Zores at napart ibigay ang bagay, hindi ba? Ginoong Yang, tingnan mo. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mag-i-intervention si Master Yukshu. Ang kapal ng mukha mo. Pinatay mo ang alagad ko, gagantihan kita. Myriad swords converge! Ito ang Yukshu Divine Sword. Hindi ko inasahang ganito kalakas ang matandang Taoistang ito. Kung hindi ko inanyayahan si Master Yukshu, ang pamilya Shangguan mo'y naghihintay na lang ng pagkawasak. Tama ka talaga, binatang Yang. Pagkatapos nitong usaping ito, tiyak na ipakakasal ko sa iyo si Hong. Narinig mo ba yan, hamak na tao? Kaya kong protektahan ang pamilya Shangguan. Ikaw ano naman? Bukod sa pangungupit, ano pa ba ang kaya mo? Pagkatapos kong ayusin si Chiu Tianshan, ikaw naman ang pagtutuunan ko. Anong pinagtatawanan mo? Akala mo ba nagbibiro lang ako sa iyo? Tinatawanan kita dahil parang kang palakas sa ilalim ng balon. Isang langgam na gustong maging elepante. Anong ibig mong sabihin? Kung tatagal ang matandang Taoistang ito sa 3 galaw ko, baka mataasan ko pa ng konti ang pagtingin sa kanya. Dugo, anino at baliw na sibat. Ikaw, mga miyembro kayo ng kapulungan ng mga Diyos. Kaya pala miyembro ka ng kapulungan ng mga Diyos. Hindi ba sinabi mo lang na pagpuputol-putulin mo ako, duwag mong Taoista? Ang inyong kamahalan. Hindi ko alam na kayo pala ang kamahalan ng kapulungan ng mga Diyos kanina. Kung alam ko lang noon, hindi ako maglalakas loob kahit pabigyan mo ako ng 10,000 tapang. Tabi mo ang mga salitang yan para sa kabilang buhay. Sandali lang ang inyong kamahalan. Ako, iaalay ko ng buong puso ang hiwaga ng nakatagong dragon ni Haring Zhou. Hiling ko lang nakahabagan ninyo ang buhay ko. Nasaan ang hiwaga ng nakatagong dragon ni Haring Zhou? Hoy, gwapong lalaki, bilisan mo't hubarin ang aking hiwaga ng nakatagong dragon at ialay ito sa kanyang kamahalan. Ikaw na walang hiya at matandang Taoista. Kailan pa naging sayo ang hiwaga ng nakatagong dragon? Ang inyong kamahalan, pakitingnan ng mabuti. Ang hiwaga ng nakatagong dragon na ito ay mahalagang pamana ng aking palasyo ng Yukshu. Una ko sanang iaalay ito sa inyong kamahalan, pero bigla na lang nila itong ninakaw sa akin. Kaya ito nga pala talaga ang hiwaga ng nakatagong dragon. Anong ginagawa niyo dyan? Bilisan niyo at hubarin ang kasuutan. Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Maglalakas loob kang lumaban? Wala ka bang respeto sa kanyang kamahalan? Maglalakas loob kayong mga langgam na hawakan ng aking kasuutan. Paano mo nagawang tawaging langgam ang kanyang mahal na kagalang-galang? Mahal na kagalang-galang kung ang isang tulad niya. Kailangan ko ba ng payo mo kung paano gagawin ang mabagay? Opo. Tama po ng lubos ang mahal na kagalang-galang.
Ganas medyo nakuha ang balabal na nakatagong dragon na ito. Kagalang-galang ang balabal ng nakatagong dragon na ito ay pinakamamahalang pamana ng aking palasyo ng Yuksu. Una ko sanang inalay ito sa inyo bilang handog, ngunit sa hindi inaasahan, ninakaw ito sa akin ng gwapong lalaking ito. Tumahimik ka. Ano fahala tong nakatagong dragon ay sinaunang kayamanan. Paano magiging karapat-dapat ang maliit mong palasyo ng Yuksu mag-angkin nito? Yamang nagawa mong mahanap ang balabal ng nakatagong dragon, tiyak na alam mo ang kinaroroonan ng relikya ni Haring Zhou. Siyempre alam ko ang pag-aari ko. Talaga? Ano kaya ang maaaring malaman niya? Mahal na kagalang-galang, gwapong lalaki lang siya. Malinaw na nagbabago ng usapan. Huwag kang padala sa kanya. Fastirasat spesimensahi mensuennainde sa reliki, ya Haring Zhou, ifamo laubikopi ang pusigs. Ngunit hindi mo kaya kagawin na kitang maghangad na ikaw ay patay na. Kung talagang alam niya, ipuputol ko ang ulo ko at ibibigay sa iyo bilang arinola. Nasa akin ang relikya. Ang relikya ni Haring Hahaha. Relikya nga ni Haring Zhou ito. Ngayon, ang aming pamilyang Shangguan ay nailigtas na. Ibilsan mo at hindi kachbut sa bakit. Sinabi ko bang ibibigay ko ito sa iyo? Gago, naglalakas loob kang sumalungat sa kagustuhan ng kanyang kamahalan? Huwag mong kalimutan, wala ka kundi isang arinola at ang mga arinola ay hindi nagsasalita. Iyong kamahalan napakayabang ng taong ito. Wala talaga siyang balak na iabot sa inyo ang relikya. Bibilang ako hanggang 3. Iabot ang relikya o lahat dito ay mamamatay. 1. 2. 3. Teka, Hong Air, bilisan mo at makiusap sa iyong kaibigan. Kailangan mong tulungan ang aming pamilyang Shangguan. Bilisan mo. Hoy, Honger! Ang buhay ng 12-12 miyembro ng aming pamilyang Shangguan ay nasa iyong mga kamay. Wala nang kailangang magsalita pa sa inyo. Dahil kayo ang pamilya ng aking emperatrice, tiyak na ililigtas ko kayong lahat. Oo, magaling, magaling. Ang aming pamilyang Shangguan ay nailigtas. Salamat, tagapagligtas. Talino ka sa pakikipagtulungan. Bilisan mo at ibigay mo kung hindi. Kapadi, gagawin mo. Sa tingin mo karapat-dapat kang magmay-ari ng aking relikya? Ay, ikaw, hindi mo ba sinabing ipagtatanggol mo kami? Tapos na. Ngayon, ang buong angkan Shangguan ay wawasakin. Ipagpaumanhin ninyo po pong mahal na kagalang-galang. Ito, wala akong kinalaman dito. Buong mahal na kagalang-galang, wala po akong kinalaman sa usaping ito. Kung may gusto kayong patayin, patayin ninyo. Tumigil ka. Sinira mo ang aking relihiyon. Ngayon, gagawin kong pagsisihan mong nabubuhay ka pa. Shadow. Mamakaawa ka at iiwan kong buo ang katawan mo. Lumuhod ka. Iiwan kong buo ang katawan mo. Mayabang. Ingat! Ikaw, sino ka talaga? Paano mo nagawang harangin ang aking Blood Shadow Crazy Blade gamit ang iyong katawang mortal? Isang buntun lang ng kalawang na bakal. At itinuturing mo itong kayamanan. Shadow. Binigyan kita ng pagkakataong mapanatiling buo ang katawan mo, pero hindi mo ito pinahalagahan. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ng aking alagad. Kago ka. Ang lakas ng loob mong saktan ng alagad ko. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa'yo. Gusto mong matulad sa kanya? Gago ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Ito ang maalamat na #1 na espada sa buong mundo, ang All Souls Bloodblade. Mahal kong hari, mag-ingat ka. Langgam lang na mas malaki mahal ko. Huwag kang mag-alala. Winasak mo ang relikya ko at pinatay ang alagad ko. Gagawin kitang maghangad na mamatay ka na lang. Patayin? Ingat. Mahal kong hari. Doon na sa mangyayari kapag ininsulto mo ako, Chiu Tianshan. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Yun lang ba? Ikaw, wala ka palang nangyari sa'yo. Ako ang anak ng langit, ang pinuno ng lahat. Paano kayong mga langgam makakasaling sa akin? Sino ka talaga? Hayaan mong sagutin ng libu-libong kaluluwa sa ilalim ng aking espada ang tanong mo.
Sandali, mahal na kagalang-galang. Pakihinahon po ang galit. Hindi pwedeng patayin ang taong ito. Sa ilalim ng langit, meron bang hindi ko kayang patayin? Kasapi siya ng Godzi Assembly. Kung papatayin mo siya, hindi tayo pahihirapan ng Godzi Assembly. Sa paningin ko, iisang langgam man o kumpol ng langgam, pareho lang. Mahal na hari, hindi ito hungkag na banta. Ang God's Assembly ay may hindi masukat na kapangyarihan at hindi mabilang na mga dalubhasang mandirigma. Lalo na ang kanilang pinuno, ang maalamat na Immortal One, na ang kanyang kapangyarihan ay hindi masukat. Teka, sinabi mo ba kanina, ang Immortal One? Totoo ba ang sinasabi niya? Natatayag ka na. Diretso na lang, ang aming pinuno sa God's Assembly ay may walang kamatayang katawan. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang wasakin ng langit at lupa. Sa isang pag-iisip lang, kayang-kaya niyang gawin kayong lahat na abo. Ay naku, tapos na. Ano na ang gagawin natin? Ngayong umabot na sa ganito, ano pa ang masasabi? Patayin na lang itong si Chiu Tianshan at sino ang makakaalam? Mahal na hari, tama si Linger. Ito na marahil ang tanging pagpipilian natin. Angkot ng mukha mo. Bakit naman hindi ako maglakas loob? Sige, inamin kong talo ako ngayon, gawin mo tang gusto mo. Sabihin mo sa pinuno ninyo na harapin ako ng personal, agad-agad. Ano ang sinabi? Nagbabaliw ka ba? Kung tatawagin natin ang pinuno ng kapulungan ng mga Diyos, tiyak na tayo'y mapapahamak. O binibining Shangguan, pakiusap, pagsabihan mo siya. Ang taong ito'y hindi dapat mabuhay. Mahal na hari, hindi sila nagkakamali. Kung darating ang pinuno ng kapulungan ng mga Diyos, tayo ay... Tandaan mo ito, ikaw ay isa lamang kong kerida, narito upang maglingkod sa akin. Wala kang karapatang utusan ako. Bibigyan kita ng isang sandali ng insenso. Kung hindi siya darating, pagsisisihan mong hindi ka namatay. Sino ang nagwawala ng ganyang kapalaluan dito? Malugod naming tinatanggap ang pinuno. Narito ka na, pinuno. Si Qiu Qianshan ay officially charged na bumat sa pagkadik ng pinuno. Sino ang nanakit sa iyo? Silang lahat. Lahat sila ay may kasalanan. Ang sino mang manakit sa mga alagad ng kapulungan ng mga Diyos ay parurusahan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa apoy. Hulihin sila! Teka, pagpapahirap sa apoy? Ron, tiyak na naaalala mo ng mabuti ang mga pamamaraan na ginamit ko noon. Tumahimik ka! Ito si Zhou Dingtian, ang pinuno ng kapulungan ng mga Diyos. Anong kalokohan ang sinasabi mo tungkol kay Aorun? Katarantaduhan, kagalang-galang, ako ang Panginoon ng palasyo ng Yuksu. Mula ngayon handa akong sumunod sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Pinuno, ang batang ito, lahat ng ito ay kanyang gawa. Gago ka, sa harap ng pinuno, paano ka naglakas loob na hindi lumuhod at maghintay ng kamatayan? Ron, sabihin mo sa akin dapat ba akong lumuhod o hindi? Napakapangahas. Tumahimik ka. Pinuno. Ito. Ay. Ang iyong alipin. Si Auron ay dan pupuay bet vibuay ti ben perti. Imibutay ang bal de Frederick. Tebuay. Ron, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko noong mga araw na iyon? Ang utos ng bahal na hari, hindi ko kailanman magagawang kalimutan iyon kahit pa mamatay ako ng 1,000 beses. Ganun ba? Kung gayon ulitin mo. Ron, paano mo nagawang nakawin ang eliksir ng immortalidad? Mahal na hari, ipatawad ninyo po ako, mahal na hari. Sandali lang po ng kahibangan, ako po ang nagkamali. Ipatawad ninyo po ako, alang-alang sa mahabang taon ng aking tapat na paglilingkod. Ang parusang kamatayan ay ipinagkakaloob, ngunit ang parusa sa pamumuhay ay mananatili. Ron, dinggin ang aking utos. Inuutusan kitang magsanay nang nakahiwalay sa kuweba ng Siyam na impyerno. Sa loob ng 10,000 taon, hindi ka maaaring lumabas. Kung maglakas loob kang suwayin ang utos na ito, pupulbusin kang parang giniling. At ang iyong kaluluwa ay hindi na muling mabubuhay. Tinatanggap ng inyong lingkod na si Auron ang utos. Salamat po, mahal na hari, sa pagpapatawad ng aking buhay. Yamang malinaw na naaalala mo ang lahat ng ito, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang dapat mong gawin ngayon, Ron. Mahal na hari, Borsnam ito ang ating dakilang dinastyang Xiang. Ang mundo ngayon ay isang lugar ng nakasisilaw na ilaw at nakalalasing na kasiyahan, ganap na maunlad. Sa pinagsamang kapangyarihan nating dalawa, maaari nating pamunuan ang sansinukob at magtamasa ng walang hanggang kaligayahan. Tumahimik ka, Ron. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin natatanto kung saan ka nagkamali. Mahal na hari, wala nang ibang salita.
Alang-alang sa mga taon ng iyong paglilingkod sa akin, ililigtas kita sa hirap ng pagkapulbos na parang giniling. Kitlin mo ang iyong sariling buhay. Pabati! Mabuti, Li Suifeng. Pinilit mo akong gawin ito. Auron, paano mo nagawang maglakas loob na kalabanin ako? Li Suifeng, sinubukan kitang kausapin ng mahinahon ngunit lalo mo akong pinipilit. Akala mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo? Auron, alam mo ba ang magiging resulta ng ginagawa mo? Tumahimik ka. Li Suifeng, tigilan mo na yung pagmamataas mo. Huwag mong kalimutan ang dakilang dinastiyang Shang mo ay matagal nang bumagsak. Akala mo ba emperador ka pa rin na makakapag-utos ng libu-libong sundalo? Para patayin ka, hindi ko kailangan ng libu-libong sundalo. Sige, magaling ang sinabi mo, Li Suifeng. Pero ngayon wala kang mga hukbo, wala kahit isa. Ako ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Lahat pumasok kayo rito. Nagbibigay-pugay kami sa pinuno. Ito ba ang tinatawag mong libu-libong sundalo? Sabihin mo sa kanya kung sino ka. Ako si Tang Wenyuan. Ano? Si Tang Wenyuan, ang maalamat na Diyos ng yaman. Ang tauhan kong ito ay may control sa trilyon-trilyong yaman. Kapag umubo lang siya, yayanig ang buong mundo ng pananalapi. Auron, nabulok na ba ang utak mo sa mga nakaraang taon? Isang mayamang matandang hangal na hindi karapat-dapat tumingin sa akin at tinatawag mo siyang hukbo mo? Ganon ba? Paano kung sumali ako? Ang madilim na token, ikaw ang hari ng ilalim ng Hilaga at Timog Probinsya, si Liu. Ang Diyos ng yaman at ang hari ng ilalim ng dalawang probinsya. Sa tingin mo ba sapat na iyon? Kung hindi pa rin sapat iyon, isama mo na rin ako. Ang token ng pinuno ng alyansa. Ikaw ang pinuno ng alyansa ng martial arts, ang Serpent Fairy. Li Suifeng. Ngayon ang Diyos ng yaman, ang hari ng ilalim ng dalawang probinsya, at ang pinuno ng alyansa ng martial arts ay lahat naglilingkod sa akin. Ano pa ang natitira sa iyo para... Mahal na hari, huwag ninyong maliitin sila. Mga magnate sila sa kanilang larangan. Napakalakas ng kanilang kapangyarihan. Ganon ba? Sa paningin ko, pare-pareho lang ang lahat ng langgam. Li Suifeng, ganun pa rin kakayang mayabang, pero huwag mong kalimutan, ang dakilang dinastiyang Shang mo ay matagal nang naglaho. Ngayon, tati, magbabayad ka sa iyong kayabangan. Anong nangyayari? Lindol ba ito? Hindi ito lindol. Ito'y galit na pumatay. Ang lakas ng 1,000 hukbo. Napaligiran tayo. Mahal na Ginoo, lahat ng 30 stang sangay sa Hilaga at Timog at bawat puwersa sa ilalim ng lupa ay nagtipon sa labas ng pintuan. Mahal na Gino, 49 na sekta ng martial arts ang nagtipon at handa na. Mahal na Ginoo, umepekto na ang gantimpalang inialok ko. 10 pangkat ng mercenary mula sa ibang bansa na buong lakas ay darating sa kalahating oras. Tapos na. Ito'y katumbas ng kalahati ng kapangyarihan ng ating bansa ng Dragon Summer. Ngayon, ang aming pamilyang Shangguan ay tuluyan ng nawasak. Masyado kang maliit mag-isip. Kapag nagalit ang pinuno, hindi lang ang inyong pamilyang Shangguan ang babagsak. Ngayon, sa loob ng 100 milya ng lugar na ito, lahat ng may buhay ay mawawasak at mga ilog ng dugo ang dadaloy. Li Suifeng, ngayong umabot na sa ganito ang situation, ano pa ang masasabi mo? Gago ka. Sinira mo kami ngayon. Magmamakaawa ka na at lumuhod. Mahal na Ginoo, ang kabaliwan na ito ay gawa niya lang. Wala kaming kinalaman dito. Pakiusap, kahabagan ninyo ang aming buhay. Kung gusto ninyong mabuhay, sino mang may kakayahang patayin siya ay makakapanatili ng buhay. Tigil na sa pagtayo dyan. Ang buhay ko ay narito. Kung may lakas ng loob ang sino man, halika at kunin mo. Ikaw ba si Li Suifeng? Napakaliit ng tingin mo sa akin. Buong buhay ko akong nagpakadalubhasa. Hindi ako duwag na takot sa kamatayan. Ngayon kasama kita. Master Taoist, nawala na ba ang isip mo? Naintindihan mo bang ikamamatay mo ito? Tumahimik ka. Walang modo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako si Yuxusi, namuhay ng marangal. Hindi ako gagawa ng ganitong mga palihim na paraan. Si Young Master Li ay isang taong may matibay na prinsipyo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa aking mga naunang ginawa. Matandang tanga. Nakita ko na ang pagtataksil na ito mula pa sa malayo. Link Air, ikaw,
Ate, ang aking martial arts ay maaaring pangkaraniwan lamang, ngunit huwag mong kalimutan, ang paghagis ng kutsilyo at mga ambush ang aking espesyalidad. Matagal ko nang nakita ang trick ng matandang taksil na ito. Li Suifeng, ganito na ba kalala ang pagkakamali mo na kailangan mo na ng babae para protektahan ka ngayon? Babae para protektahan ako. Magaling ang sinabi. Tamang-tama ang sinabi. Ha 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 ha. Mahal na hari, nagalit ba kayo sa akin dahil sa aking pag-aksyon ng mag-isa kanina? Mahal na hari, pakiusap patahimikin ang inyong galit, Siling Air, at ako ay walang balak na hindi kayo igalang. Talagang nag-aalala lang kami sa mahalaga ninyong buhay. Kaya kami kumilos. Aking dalawang konsorte, huwag kayong mag-alala. Wala akong balak na sisihin kayo. Bakit kasama rin ako dito? Sa kahirapan, nakikilala ang tunay na pagkakaibigan. Sa kritikal na sandaling ito, ako pa rin ang iniisip ninyong dalawa. Dahil lamang dito, hindi ko hahayaang may mga api sa inyo. Aoran, yung sinalungatang utos ng emperador, naghimagsik laban sa iyong hari at nagbalak ng pagtataksil. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ha ha ha. Li Suifeng, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ang dakilang dinastiyang Shang mo ay matagal nang napunta sa impyerno. Punong para sa akin, ang taong ito ay parang bato sa kubeta, mabaho at matigas ang ulo. Hindi siya magkakamalay hanggat hindi nakadagan sa kanyang leeg ang talim. Tama ang sinabi. Hayaan mong ako ang magturo sa kanya ng leksyon. Binigyang anyo ang Ki. Hindi ko inakalang may tao pa sa mundong ito na makakabisado ng gayong kasanayan. Ang laki naman ng gulo para sa wala. Kung hindi, paano siya magiging pinuno ng alyansa ng martial arts? Li Suifeng, nakita mo ba yon? Ang lakas ng mga martial artists sa panahong ito ay hindi hihigit sa atin, alam mo. Isang maliit na bagay lamang, ngunit naglakas loob kang magpasikat ng iyong mahinang kasanayan. Ling Xie, narinig mo ba yon? Sinabi niyang nagpapasikat ka ng mahinang kasanayan sa harap ng isang eksperto. Gago ka, naghahanap ka ng kamatayan. Mahal na hari, mag-ingat. Ito ba ang kapangyarihan ng pinuno ng alyansa ng martial arts? Sige, gamitin mo lahat ng trick mo. Bastos, gagapasin kita. Ipasa ang utos ko bilang pinuno ng alyansa. Lahat ng 49 na sekta ng martial arts, pumasok ka agad at patayin ang taong ito. Aminado ako, medyo magaling ka. Pero ang aking 49 na sekta ng martial arts ay may libu-libong mga disipulo. Kabilang sa kanila ay maraming top experts. Hindi ako naniniwalang mapapatay mo silang lahat. Oh, talaga? Nasaan sila? Bingi ba kayong lahat? Sinabi kong pumasok kayo. Bastos, ang lakas ng loob mong sumuway sa utos ko bilang pinuno ng alyansa. Walang kailangang sumigaw. Patay na lahat ng tauhan mo. Nakakapagsalita ba ang mga bangkay? May mga katulong ka ba? Aoron, mula pa sa simula ay nagkamali ka sa isang bagay. Anong bagay? Sinabi mong bumagsak na ang aking dakilang Shang. Nagkakamali ba ako? Aoron, mali ka. Sobrang mali. Hanggat nandito ako, nananatili ang dakilang Shang. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Aoron, napakalaki ng kapal ng mukha mo. Aoron, napakalaki ng kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong magtaksil sa iyong soberano at magrebelde, karapat-dapat kang hiwain sa mga piraso. Yun, Zhongyue, hindi ba ito ang malaking bituin? Ang iyong hamak na lingkod na si Yun Zhongyue ay dumating upang iligtas kayo, mahal na hari. Patawarin ninyo ang aking Tumayo ka. Wala kang kasalanan. Salamat po, mahal na hari. Aoron, nagkita na naman tayo. Divine General Juke, akala ko patay ka na. Baka ikaw din ay... Akala mo ba ikaw lang ang immortal? Sa tingin mo ba, makakapagpabago ng sitwasyon ang pagdagdag ng isa pang tao? Minamaliit mo talaga ako. Ha? May problema ka ba sa akin, leader ng gang? Mayabang. Ako ang underground emperor ng Hilaga at Timog na probinsya. Lahat ng 36 na sangay ng tubigway sa Hilaga at Timog ay sumusunod sa utos ko. Sa isang utos ko lang, ipapadala kita sa kamatayan ngayon. Tito Liu, ang laki ng mga salita mo. Tito Liu, ang laki ng mga salita mo. Siya yun. Master Hu. Ang lakas ng loob mo. Noong ginawa kitang leader ng Hilaga at Timog na probinsya, pinahintulutan ba kitang gumawa ng masama? Kumalma ka, Master Hu. Alam kong mali ako. Master Hu, ito ba si Gopo Hu, ang underground king ng Great Xia? Kung gumagana ang paghingi ng tawad, para saan pa ang pulis?
Alam mo ang ugali ko. Ikaw ba ang gagawa o ako ang tutulong sa iyo? Chairman, iligtas mo ako, Chairman. Walang kwentang tanga. Di masama, Auron. Pagkaraan ng taon, mainit pa rin ang ulo mo. Pinapatay mo ang sarili mong tauhan nang walang pag-aatubili. Divine General Baihu, akala ko hindi ka immortal. Maraming bagay ang hindi mo inaasahan. Ang iyong mapagkumbabang lingkod na si Guopo Hu ay nagpupugay sa mahal. Tumayo ka. Walang kailangang formalidad. Zama po si... Auron, meron ka pa bang ibang pakulo? Sige, gamitin mo na. Hahaha, dumating na ang 10 pangkat ng mga mercenary na inupahan ko. Ikaw at kayong lahat maghanda na kayong mamatay. Li Suifeng, akala mo ba talaga na ang pag-iingat ng ilang immortal ay magpapapanalo sa iyo? Sa labas, may 10 pangkat ng mga mercenary na ganap na armado. Gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan, kayang-kaya mo bang talunin ang mga baril at kanyon? Auron, matigas pa rin ang ulo mo. Sa tingin ko, ikaw ang matigas ang ulo. Ang panahong ito ay hindi lamang mga martial artist, kundi pati na rin ang mga sandatang apoy. Libo-libong baril na sabay-sabay na paputok. Lahat ng narito ay magiging abo sa isang iglap. Auron, nawala na ba sa isip mo? Pakinggan mo ang ingay sa labas. Mga tangke at helicopter. Sa tingin mo ba ay madadala ng mga mercenaryong iyon ang mga ito? Ano ang nangyayari? Ako, hindi ko alam. Ako ay tatawag at magtatanong kaagad. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Zhanglong. Si Zhanglong ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan ng Great Xia. Ang tanging 5-star general ng Great Xia. Ang iyong abang lingkod na si Zhanglong ay nagbibigay galang sa mahal na hari. Tumayo ka. Salamat po, mahal na hari. Hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ikaw pa rin ay isang napakahusay na general. Ikinagagalak ko ito. Ang utos ng mahal na hari noon. Hindi namin dapat kalimutang protektahan ang ating bansa at mga mamamayan. Ang iyong abang lingkod ay hindi kailanman makakalimot hanggang sa Auron, narinig mo ba yon? Sa loob ng maraming taon, lahat tayo ay sumusunod sa utos ng mahal na hari. Ikaw lang walang utang na loob ang bingi sa mga salita ng mahal na hari. Ang aso, kahit anong gawin, aso pa rin. Binigyan siya ng maraming pagkakataon ng mahal na hari noon, pero hindi lang siya nagpasalamat, umulit pa ng pagkakamali. Hindi siya titigil hanggang sa masira ang sarili niya. Auron, ngayong ganito na ang nangyari, may sasabihin ka pa ba? Zhanglong, bilang isang opisyal ng militar sa hilagang hangganan ng Great Xia, paano ka naglakas loob na maggalaw ng mga tropa ng pribado para sa sarili mong kapakanan? Sa tingin ko, malinaw sa iyo ang mga batas ng panahong ito. O talaga? Kung gayon, tingnan mong mabuti ito. Ano ito? Isang utos ng pambansang Panginoon. Tama. Isang utos ng pambansang Panginoon. Bilang isang opisyal ng militar ng Great Xia, tungkulin kong protektahan ang hangganan at ipagtanggol ang mga mamamayan. Ang 10 dayuhang pangkat ng mga mercenaryong ito ay ilegal na pumasok sa bansa na may mga armas. Ito ay pagsalakay. Ang Great Asia ay hindi kailanman nagpakita ng awa sa mga mananakop. Tang Wenyuan, tapos ka na. Ikaw ang tumawag sa mga mercenaryong ito. Sa paningin ko, ikaw ay isang taksil sa Great Xia. Sa tingin ko, mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang nangyayari sa mga taksil sa Great Xia. Tagapangulo, iligtas mo ako. Ito ay gawa mo mismo. Wala itong kinalaman sa akin. Tagapangulo, paano mo magagawa ito? Tapat ako sa iyo. Paano mo ako pababayaan? Tumigil ka na sa pagmamakaawa sa kanya. Ganyan siya sa lahat ng mga taong ito. Walang kwenta ang pagmamakaawa. Pakiusap, ipaubaya mo ako. Maaari kitang bigyan ng pera. Marami at napakaraming pera. Ako ang hari ng yaman. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Kung ikaw ang hari ng yaman, ano naman ako? Kung ikaw ang hari ng yaman, ano naman ako? Matagal ko nang narinig na sa likod ng Wealth King ay may Diyos ng yaman. At tama nga, ito ang Diyos ng yaman. Xiao. Si Diyos ng yamang Xiao yan. Tang Wenyuan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamamahala ng aking pera. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, akala mo ba talaga ay sa iyo na lahat yon?
Panginoong Diyos ng yaman, nagkakamali ka. Hindi ko naisip na agawin ang iyong pera para sa sarili ko. Nagpakilala lang akong Wealth King dahil gusto kong gamitin ang reputasyong ito para kumita ng mas maraming pera para sa'yo. Kalokohan. Ginamit mo ang pera ko para sumali sa God's Society. Hindi ba't para gamitin ang kapangyarihan ng God's Society para tuluyang itulak ako palayo balang araw? Hindi. Sumali lang ako sa God's Society para gamitin ang kanilang kapangyarihan para kumita ng mas maraming pera para sa'yo. Tumahimik ka. Hanggang ngayon nakikipagtalo ka pa rin. Kaya hayaan mo akong tanungin ka. Paano naman yung mga mercenaryong tinawag mo gamit ang pera ko? Ako. Para din ba sa'yo kumita ang mga yon? Hahaha. Panginoong Diyos ng yaman, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Nagbibiro ka ba? Wala nang kinabukasan yan. Nagsabuatan ka sa mga mersenaryo para pumasok sa teritoryo ng Great Xia. Iyon pa lang ay sapat nang ipapatay ka ng 100 beses. Mga tao, dakpin ang taong ito at patayin sa lugar dahil sa pagtataksil. Ayaw kong mamatay, Tagapangulo. Tagapangulo, Pilkatu, iligtas mo ako, Tagapangulo. Auron. Ngayon ikaw naman ang turn. Ang inyong kamahalan, ako. Tumigil ka. Gusto mo na namang magmakaawa, di ba? Sa tingin mo ba makakatulong ang pagmamakaawa? Auron, pinagkanulo mo ang iyong soberano at Panginoon, gumawa ng kasuklam-suklam na krimen. Ngayon dapat kang mamatay. Pipilitin mo ba talaga ako? Ano naman kung ganon? Kung may iba ka pang kalokohan, sige, gamitin mo. Masyado mo akong minaliit. Tianshan, Lingshe. Harvey. Ngayon makakipaglaban ako ng kasama kayo. Kahit mamatay tayo, may isasama tayong babagsak. Aray? Hindi, tinatakasan tayo ni Auron. Habulin siya. Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang umalis. Hindi nagbabago ang ugali ng isang aso. Pagkalipas ng mga taon, ganoon pa rin siya. Mababaw at duwag. Tapat ang kanyang 3 tauhan, pero sayang lang dahil sumunod sila sa maling Panginoon. Nagawa na niya ang ganitong bagay dati. Ang inyong kamahalan hindi pa kalayuan ang narating ni Auron. Mahahabol pa natin siya kung pupursigihin natin ngayon. Tama na. Kung gusto ko siyang patayin, sa tingin mo ba makakatakas siya? Ang inyong kamahalan, sinadya mo bang pakawalan siya? Bakit? Bakit mo papabubuhayin ng isang napakababang uri ng tao? Baka hindi ganoon kasimple ang mga bagay-bagay. Ano ang ibig mong sabihin, ang inyong... Pag-usapan natin ito mamaya. May mga simpleng bagay pa akong aasikasuhin. Nagkamali ako. Pakiusap kahabagan ninyo ako. Jinghong, hayaan mong magpaliwanag ako. Mula pa sa simula, ilang beses na kitang binalaan. Nakipag-away ka sa isang taong hindi mo kailanman kayang saktan. Pero ikaw, pinaliwala mo lang ang mga sinabi ko. Ngayon wala nang makakapagligtas sa'yo. Bata, tandaan mo ito sa susunod mong buhay. Kung hindi ka maghahanap ng kamatayan, hindi ka mamamatay. Teka. Hindi ninyo ako pwedeng patayin. Ang ama ko ang gobernador ng Haicheng. Kung maglakas loob kayong patayin ako, ayoko sa mga taong kapag may problema, ang laging binabanggit ay ang kanilang ama. Papatayin ko silang lahat. Ngayon ikaw naman. Matanda, paano mo gustong mamatay? Dudurugin o pagpuputol-putulin? Sandali lang. Gusto mo rin bang gumawa ng kababawan tulad ng pagmamakaawa? May alam akong sikreto. Pero hindi ko alam kung makakapagligtas ba ito ng buhay ko. Sabihin mo. Kailangan mong ipangako sa akin. Kapag sinabi ko sa inyo ang sikretong ito at nakatulong ito sa inyo, hindi kayo pwedeng magbago ng isip. Sa tingin mo ba ay nasa posisyon ka para makipag-negotiation sa amin? Kung ang sasabihin mo ay talagang magiging kapaki-pakinabang sa akin, ipinapangako kong iiwanan ko ang buhay mo. Honger, ikaw, Linger, Tito at Tita, umakyat muna kayo sa itaas para magpahinga. Ngayon maaari ka nang magsalita. Kanina sinabi mong sinadyang pinakawalan mo si Auron. Oo. Maaari bang maging mapangahas ako at itanong kung bakit? Siguradong hindi dahil sa kabaitan, tama ba? Tuloy. Kung ganon, ipinapalagay kong pinakawalan mo si Auron para mahuli ang malaking isda sa likod niya. Nagbibiro ka ba?
Bagamat at nakakainis si Auron, may tunay siyang kakayahan. Meron bang talagang malaking isda sa likod niya? Ganon din ang una kong naisip. Pero habang iniisip ko, lalo akong nag-aalala. Mahal na hari, sa palagay mo ba may iba pang utak sa likod ni Auron? Alam mo ba kung sino ang utak? Hindi ako lubos na sigurado. Pero may alam ako na maaaring may kinalaman dito. Sabihin mo. Na Chris yun, 3 taon na ang nakalilipas. Noon nagkataon akong napadpad sa isang sirang simbahan at hindi sinasadya kong nakita. Pagpalain ng langit ang aking Panginoon at ang mga Diyos ng 10 dako sa araw ng banal na hangin na may yelo, niyebe, kulog at kidlat. Mabuhay muli ang aking Panginoon. Totoo ba talaga iyan? Kung magsisinungaling ka, gagawin kong pagsisihan mong nabubuhay ka pa? Kung magsabi ako ng kahit isang kasinungalingan, patamaan sana ako ng kidlat. Nasaan ang sirang simbahang iyon? Fengling Du. Ano ang... Sigurado ka bang Fengling Du iyon? Lubos akong sigurado. Talagang Fengling Du yon. Nakakabahala ito. Poong Ginoon, ako po ay nag-uulat. Aray! Kung wala ng ibang bagay, ako po ay maunang aalis. Alam mo na kung ano ang gagawin tungkol sa nangyari ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ako'y mamatay ng 1,000 beses, hindi ko kailanman ibubunyag ang kahit isang salita ng nangyari ngayon. Mabuti. Ngayon, lumabas ka na. Magsalita ka. Ano ba ang nakakapagpanerbiyos sa'yo? Poong Ginoon, ako po ay nag-uulat. Ang mastermind sa likod ni Auron ay malamang na si Chiyu. Ano ang sinabi mo? Hindi ba't pinugutan ko ng ulo si Chiyu noon? Poong Ginoon, hindi ninyo alam. Bagamat si Chiyu ay talagang pinugutan ninyo ng ulo noon, ang kanyang kaluluwa ay hindi nagkalat. Dahil sa matinding pagkahumaling, ito ay nagkaisa muli 500 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, si Chiyu ay mayroon lamang espiritu na walang kaluluwa at walang pisikal na anyo. Ano ang silbi niyan? Ngunit ang pinakamalaking problema ngayon ay may isang taong gumagawa ng pisikal na katawan para kay Chiyu. Kapag natapos na ang pisikal na katawang ito, tiyak na mabubuhay muli si Chiyu. Sinasabi mo bang si Auron ay gustong buhayin muli si Chiyu? Ngunit sa kanyang kakayahan, talagang imposible iyon. Si Auron lamang ay talagang hindi kayang muling hubugin ang katawan ni Chiyu. Ngunit kung ito ay nasa Fengling Du, magiging iba ang resulta. Anong klaseng lugar ba talaga ang Fengling? 500 taon na ang nakalipas, isang sakunang kidlat ang bumaba mula sa kalangitan. Kaming 4 ay bumuo ng Xuanyuan Formation upang salungatin ang sakunang kidlat. Matapos ang isang mabangis na labanan, nagawa naming harangan ang sakunang kidlat. Ngunit ang lugar kung saan kami bumuo ng formation ay naging isang lubhang yin na lupang pampataba ng bangkay. Ang tinatawag na lubhang yin na lupang pampataba ng bangkay ay nakapag-iingat ng pisikal na katawan ng 1,000 taon nang hindi nabubulok. Gayunpaman, kung may taong may masamang hangarin na matuklasan ang pamamaraan, maaari silang makahanap ng mortal na katawan at payagan si Chiyu na sakupin ito at muling mabuhay. Kaya pala gustong-gusto ng mga tauhan ni Auron na makuha ang aking sarira. Kaya gusto nilang gamitin ang tunay na Dragon Essence at dugo sa sarira upang muling hubugin ang katawan ni Chiyu. Ang salbahing Auron na iyon, kapag nabuhay muli si Chiyu, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan sa lahat ng may buhay at magdudulot ng mga ilog ng dugo. Mahal na hari, bakit hindi natin patayin si Auron ngayon upang maalis ang mga problema sa hinaharap? Hindi. Kahit na mawala si Auron, may ibang gagawa nito. Dapat nating lutasin ang bagay na ito sa pinagmulan nito. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay nasa lubhang yin na lupang pampataba ng bangkay na ito. Dapat nating neutralisahin ang lugar na ito. Kung hindi, kahit napatayin nating muli si Chiyu, ang lubhang yin na lupang pampataba ng bangkay ay magluluwal ng mga demonyo at kasamaan na magdudulot ng walang katapusang mga sakuna. Parang wala ka ring sinabi. Ang lubhang yin na lupang pampataba ng bangkay ay nabubuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng yin energy ng langit at lupa. Hindi ito maaaring neutralisahin ng kapangyarihan ng tao. Hindi naman ganun. Noong sinaunang panahon ng likhain ni Pangu ang mundo, nag-iwan siya ng isang wind-calming pearl sa mortal na mundo. Basta't makita natin ang wind-calming pearl, maaari nating neutralisahin ang masamang lugar na ito. Ang wind-calming pearl? Bakit hindi ko pa ito narinig? Oo, hindi ko rin ito narinig sa lahat ng mga taong ito. Kamakailan ko lang narinig ang tungkol dito. Bagamat alamat lang ito, ito ang tanging paraan sa ngayon. Nasaan ang wind-calming pearl na ito? Hindi ko pa alam.
Ngunit ilulunsad ko ang lahat ng mga mapagkukunan upang simulan ang paghahanap para sa wind calming pearl kagad. Sa palagay ko iyon na lang ang tanging paraan. Maaari kayong umalis muna. Tatawagin ko kayo kapag kailangan ko kayo. Opo, susundin namin ang iyong utos, mahal. Auron. Perlas na pampakalma ng hangin. Sarira. Mahal na hari, Tamang-tama ang pagdating mo. Maupo ka. May itatanong ako sa iyo. magsalita po kayo, mahal na hari. Bakit particular na tinarget ni Chiu Tianshan ang inyong pamilyang Shangguan para hanapin ang sarira imbes na ang iba? Kakaiba nga ang bagay na ito. Isang buwan na ang nakalipas. Kakaiba. Ano ba itong bagay na ito? Sino ka? Ibigay ni Xiu ang Tyrant King Sarira o kayong lahat ay mamamatay. Sigurado po ba kayong hindi kayo nagkakamali? Ang Tyrant King Sarira ay isang sinaunang kayamanan. Narinig lang namin ito. Paano namin magagawang magkaroon ng ganitong bagay? Mukhang wala nga talagang aura ng Tyrant King dito. Sabi ng chairman, saan man dumating ang itim na tala, doon dapat may clue tungkol sa Tyrant King sa Sarira. Dahil nandito na ang itim na tala, hayaan silang mag-isip ng paraan. Makinig kayo. Ano man ang paraang gamitin ninyo, babalik kami rito sa loob ng 7 araw. Kung wala pa rin kayong Tyrant King Sarira pagdating ng panahong iyon, kayong lahat ay mamamatay. Noong panahong yon, wala kaming magawa ni Linger kundi subukan ng aming swerte. Sa sandaling naisip naming hanapin ang libingan ng Tyrant King, isang kakaibang pakiramdam ang biglang dumating sa akin. Anong klaseng pakiramdam? Hindi ko talaga maipaliwanag. Patuloy akong ginagabayan ng pakiramdam na iyon. Inaakay ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Sa huli, natagpuan ko talaga ang libingan ng Tyrant. Mayroon ba talagang ganoong mahiwagang bagay? Siya nga pala, puno ng mga patibong ang libingan ko at may harang. Isang lugar na tiyak na kamatayan. Paano kayo at si Linger nakapasok? Ito ay isa pang bagay na nakapagtataka sa akin. Noong panahong iyon, hindi nakatagpo si Linger at ako ng anumang hadlang. Napakadali naming pumasok. At may kakaibang pakiramdam ako. Ano na namang pakiramdam yon? Napakakaiba. Hindi pa ako nakapunta doon dati, ngunit pamilyar na pamilya ang pakiramdam ko. Alam ko pa nga ang itsura sa loob bago pumasok. Mahal na hari, huwag po sana kayong magalit. Bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Walang kasinungalingan. Huwag kang kabahan. Alam kong hindi ka nagsisinungaling. Siya nga pala, nariyan pa ba yung itim na tala? Ito po ang tala. Pero kakaiba, ilang beses ko nang sinubukang itapon, pero palagi itong bumabalik sa akin. Sa huli, sumuko na lang ako. Ah, ganun ba? Isang gabay na tala. Nakikilala po ba itong talang ito ng mahal na hari? Nakikilala? Hindi lang nakikilala. Noong araw, muntik na akong matalo sa digmaan laban kay Chiyu dahil sa talang ito. Mahal na hari, mga bagay na nakaraan na yon. Mula ngayon, kung hindi po ikinukonsidera ng mahal na hari, mananatili si Jinghong sa piling ninyo magpakailanman. Mula ngayon, pwede na nating baliwalain ang lahat at mamuhay ng payapa. Gusto ko rin ng kapayapaan. Ngunit kung hindi malulutas ang ilang bagay, hindi lang ako ang mawawalan ng kapayapaan, kundi mawawalan din ng kapayapaan ang lahat ng nilalang sa mundo. Ano man ang nais gawin ng mahal na hari, hindi iiwan ni Jinghong ang piling ninyo. May hihingin akong pabor sa iyo. Ano po yun, mahal na hari? Pakisabi po sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Matutulungan mo ba akong maunawaan ang kasalukuyang panahon? Ito, Madali lang iyan. Ako na ang bahala. Paano mo balak gawin yon? Makikita mo. Pero una, kailangan pangako mong makinig sa mga utos ko. Tiyak na may mga pagkakataong masasaktan kita. Pakiusap, huwag mo pong putulin ang ulo ko, mahal na hari. Ipinapangako ko sa iyo. Ituring mo akong ordinaryong tao. Usapan na yan. Patawarin ninyo po ako, Diyos na Panginoon. Ang inyong tauhan ay talagang hindi alam na magigising pala si Li Suifeng. Ang lakas ng inyong tauhan ay talagang hindi kayang pantayan ang kanyang lakas. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan kung saan ka nagkamali. Pakiliwanag po sa akin, Diyos na Panginoon. Paulit-ulit kong inutusan na ang mga bagay tungkol sa akin ay dapat itago ng lubusan. Pero nalaman pa rin ito ni Li Suifeng. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Diyos na Panginoon, ikaw, paano mo nalaman na alam ni Li Suifeng ang bagay na ito? Auron, sa tingin mo ba talagang maitatago mo ang iyong mga kilos sa Diyos na Panginoon? Ikaw pala.
Si Xiao Dingtian ay nagpupugay sa Diyos na Panginoon. Xiao Dingtian, hindi ko inakala na ikaw rin pala ay... Tamang-tama ang pagdating mo. Nabunyag ang aking plano na wasakin ang mundo. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Naniniwala ang inyong tauhan na maaaring hindi ito masamang bagay. Oh, ano ang ibig mong sabihin? Babaguhin ng iyong tauhan ang sitwasyon. Ginawa-gawa ko lang ang usapin ng Wind Calming Pearl. Susunod, kailangan lang nating magdisenyo ng isang masalimuot na bitag. Hindi lang natin mapapatay si Li Suifeng, kundi maalis din natin ang lahat ng bayani ng Great Xia sa isang iglap. Mabuti, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Kung magtatagumpay ka, gagantimpalaan kita ng husto. Salamat, Divine Lord. Paano naman ikaw, Auron? Ang iyong kadakilaan, buong pagpapakumbaba akong naguulat. Nagkamali ang iyong tauhan, ngunit gagawin ko ang lahat para ituwid ito. At ako ay ganap na tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Divine Lord. Ganap na tapat? Gaano katapat? Para sa iyo, handang umakyat ng bundok ng mga patalim at tumawid sa dagat ng apoy ang iyong tauhan, mamatay man para sa iyo. Hindi na kailangan ng ganong kahirap. Gusto ko lang humiram ng isang bagay mula sa iyo. Ano yon? Ang iyong pisikal na katawan. Divine Lord, ayaw kong mamatay. Ipagpaumanhin mo ako. 5,000 taon. Naghintay mo ako ng buong 5,000 taon. Li Suifeng, papagbayarin kita sa iyong mga kasalanan na dugo. Monti Li Yueng dedit ko. Malugod na tinatanggap ng iyong tauhan ang muling pagkabuhay ng Divine Lord. Naway mabuhay magpakailanman at maghari sa lahat ng kawalang hangganang Spirit Pearl Society, ano na naman to? Ate, tapos na tayo. Bakit ang tagal? Nasaan ang mahal na hari? Maghanda ka na lang ng 2 pirasong toilet paper para hindi ka maglaway mamaya. Anong ibig mong sabihin? Mahal na hari. Kakaiba ba ang itsura ko sa suot kong to? Hindi. Napakagwapo mo. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ate, sasabihin ko sa'yo. Gwapo ang mahal na hari, kaya kahit anong suot niya, maganda ang tingin. At napakatalino po ng mahal na hari. Sa loob lang ng ilang oras, lubusan na niyang naintindihan ang panahong ito, walang pagkakamali. Ayos yan. Iniisip ko lang kung nagugustuhan ng mahal na hari ang panahong ito. Ito ang pinakamasaya kong naramdaman mula nang magising ako. Oh, bakit? Sa loob ng 10,000 taon, marami na akong naranasang tinatawag na mga gintong panahon, perang lahat yon ay panahon kung saan malakas ang bansa ngunit naghihirap ang mga tao. Hindi ko inakala na sa panahong ito, masagana at payapa ang pamumuhay ng mga tao. Ito ang tunay na mapayapa at maunlad na panahon. Natutuwa akong nagugustuhan mo ito, mahal na hari. Pero maraming batas ang panahong ito at baka minsan ay makasakit ito sa'yo. Alam ko, anumang batas na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay ng payapa at masagana ay mabuting batas. Hindi ko ito ituturing na hindi angkop. Sa halip, aking itataguyod ang mga utos na ito. Oo, tama yan. Kailangan mong sumunod sa batas. Sa panahon natin, monogamous ang sistema. Mula ngayon, tatawagin na kitang bayaw. Tama. Ikaw ang dapat manguna sa pagsunod sa mga patakaran. Well, ito kasi... Pag-usapan natin ito mamaya. May mga patakaran na pwedeng suwayin paminsan-minsan. Mga lalaki. Hoy! Ate, ano to? May ikakasal na naman ba? Nako, nalilito rin ako. Tingnan mo na lang. Spirit Pearl Society, ano to? Ay, may mga patakaran sa likod. Sa lahat ng bayani sa mundo, si Master Nanhai may hawak na sinaunang espiritu na perlas. Isang kayamanang kayang magpahangin at magpaulan. Sa utos ng langit, hinahanap ko ang isang taong itinadhana upang ipagkaloob ito. Magpahangin at magpaulan? Sinaunang espiritu na perlas? Bakit ka interesado dito, mahal na hari? Sino ang nagbigay sa iyo ng sulat na ito? Nandun mismo sa pinto ng buksan ko kanina. Mahal na hari, huwag kayong magulat. Subasta lang ito. Gumagawa lang sila ng kwento para makaakit ng mas maraming tao. Pero bakit may imbitasyon ng subastang ito? Hindi ko rin alam. Hoy, tara na lang. Malalaman natin pagdating doon. Magandang pagkakataon ito para ipakita sa mahal na hari ang bago. Mahal na hari, ano sa palagay ninyo? Mabuti, Tara, at tingnan natin.
At mula ngayon, huwag ninyo akong tawaging mahal na hari sa labas. Tawagin ninyo akong Suifeng. Wow, ang ganda-ganda. Karapat-dapat talaga sa Spirit Pearl Society. Pero parang may mali. Anong mali? Hindi ko mawari. Parang may kabalang ako, parang may paparating na panganib. Jinghong, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ng mabuti. Lahat ng nandito ay kilalang tao sa Great Xia. Sa kanila, anong panganib ang pwedeng mangyari? Tama si Linger, huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang mangyayari. Tara na. Shangguan Jinghong. Xiaodan, bakit ka nandito? Ano ba? Kung ikaw nandito, bakit ako hindi? Ang tagal na nating hindi nagkita. Sino ito? Ang nobyo ko si Dugang. Si Binatang Du pala ito. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Hindi ko akalain na kayo pala ni Xiaodan. Tara na, Xiaodan. Alam mo na, ayaw kong makihalubilo sa mga taong mababa ang uri. Hoy, ikaw, ano ibig mong sabihin? Pasensya na, Jinghong. Mabuting tao talaga si Gangje. Medyo malinis lang talaga siya. Sana maintindihan mo. Ano? Sinasabi mo bang madumi kami? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Problema sa pag-iisip ni Gangje ang pagiging malinis niya. Karaniwan, sa mga top tier na maharlika lang siya nakikisalamuha. Nasusuka siya kapag nakikihalubilo sa mga taong mababa ang uri. Tumigil ka. Ano sinasabi mo bang mababa ang uri namin? Ling-er. Jiang Xiaodan, linawin mo ang sinabi mo. Huwag kang magalit, Jinghong. Bagamat si Gang ay malinis ang isip, ako hindi. Huwag kang mag-alala. Magkaklase tayo noon, hindi kita hahamakin dahil sa iyong mababang estado. Kung gayon, maraming salamat sa ganitong kaso. Gawin mo ang gusto mo, Binibining Jiang. Linger, tara na. Ate, bakit mo ako pinigilan kanina? Grabe naman si Jiang Xiaodan. Tinawag pa tayong mga taong mababa ang estado. Sige, mas mabuting huwag na tayong mag-abala. Suifeng, pasensya na sa nangyari kanina. Huwag mo nang sabihin pa. Hindi ko iisipin ang ganoong walang kwentang tao. Pero curious ako kung paano nagmukhang sobrang kapal at mura ang babaeng iyon, parang malandi. Paano niya naisip na mas mataas siya kaysa sa iba? Ang galing mong humusga ng tao, bayaw. Ang babaeng iyon ay isang walang utang na loob na hampas lupa. Noong kolehiyo kami, napakadukha niya wala man lang magandang damit. Ate ko ang tumulong sa kanya at nagbayad ng tuition niya. Kung ganon, dapat nagpapasalamat siya. Paano siya nagsalita ng may pang-iinsulto? Hindi ko rin alam, hindi siya ganyan dati. Sige, kalimutan na natin. Huwag na natin itong pag-usapan. Ang ganda ng Spirit Pearl Conference ngayon. Gusto kong malaman kung anong klaseng kayamanan talaga ang Spirit Pearl. Ako rin curious. Ngayon, lahat ng kilalang tao sa Daxia ay dumating. At saka, lahat sila ay may dating na mataas ang tingin sa sarili. Mas masaya pa ito kaysa sa Financial Summit noong isang taon. Tiyak na magkakaroon ng paligsahan ng yaman ngayon. Baka hindi lang simpleng paligsahan ng yaman ito. Baka magkaroon ng pagdanak ng dugo dito. Dadaloy ang dugo parang ilog. Bakit? Bukod sa mga tycoon na ito, kilala mo ba ang ibang tao rito? Hindi ko kilala ang karamihan ng mga tao rito. Pero ang kakaiba ng itsura nila, ang taas ng tingin nila sa sarili. Wala silang pakialam sa mga financial tycoon na yon. Eksakto. Dahil ang mga tinatawag na financial tycoon na ito ay mahihinang langgam lang sa harap ng mga martial arts master. Sinasabi mo ba na karamihan ng mga tao ngayon dito ay mga martial artists? At ang mga taong ito ay may malalakas na background. Marahil sila ang tunay na bisita para sa Spirit Pearl Conference na ito. Excuse me po lahat. Tumayo po kayo, nakareserba po ang upuang ito. Bakit? Nauna kami dito, malinaw naman. Pasensya na po talaga. Pwede po bang lumipat kayo ng upuan? Para po ito sa aming distinguished guest. Anong klaseng distinguished guest yan? Hindi ba nila alam ang patakaran na unang dumating, unang nakaupo? Sabihin mo sa kanila na humanap na lang sila ng ibang upuan. Edo... Paano ka nagtatrabaho? Bakit ang tagal mong paalisin sila? Pasensya na po, Miss Jiang. Ayaw po nilang umalis. Ayaw nilang umalis? Hindi mo ba sila pwedeng itaboy? Walang kwenta. Kayo pala. Kung gusto mong makipag-away, Jiang Xiaodan, sabihin mo ng diretso. Bakit ka pa nagpapaligoy-ligoy? Anong klaseng tapang yan sa waiter mo ibinubuhos? Ikaw pa ang nagsasalita. Ang mga mabababang tao tulad ng waiter ay para lang utusan, di ba? Pwede bang tumayo ka? Para ito sa kuyagang ko.
Jiang Xiaodan, tama na yan. Kung ayaw mong magagulo, umalis ka na ngayon din. Miss Jinghong, nagpapakamataas ka ba sa akin? Akala mo ba pareho ka pa rin ng dalagang kolehiyala mo noon? Ang pamilya mong Siyangguan, pangalawa lang ang klase ngayon. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ano naman kung pangalawa lang ang klase? Kahit papaano, hindi namin kailangan ng magbabayad ng tuition nung nasa kolehiyo kami. Huwag mo nang banggitin ang mga lumang bagay na yan. Inuutusan kita ngayon, tumayo ka agad. Inuutusan kami? Jiang Xiaodan, nagkakamali ka. Sino ka ba para utusan kami? Linger, binabalaan kita. Mainit ang ulo ni Kuya Gang. Kapag inis mo siya, malaking problema yan para sa'yo. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa iyo. Bago pa mag-init ang ulo ng bayaw ko, umalis ka na. Kapag nagalit ang bayaw ko, ikaw ang magkakaproblema. Sot-sot, alam mo ba kung sino si Kuya Gang? Huwag kang magsalita ng estado sa harap ng bayaw ko. Ikakahiya mo lang ang sarili mo. Bastos, naghahanap ka ng kamatayan. Lumuhod ka at humingi ng tawad, baka maawa pa ako sa iyo. Ako, luluhod? Sino ka ba talaga? Alam mo ba kung sino ang aking? Lumuhod ka. Sino ang nagmamalaki rito? Kuya Gang, binubuli nila ako. Kuya Gang, kailangan mong ipagtanggol ako. Hindi lang nila ako ininsulto, pinapaluhod pa nila ako. Ang kapal ng mukha mong bastusin ang babae ko. Kilala mo ba kung sino ako? Tugang, huwag kang magpanggap na importante ka. Galing ka lang sa pamilyang Du ng South City. Anong karapatan mong utusan ang aming pamilyang Siyangguan? Akala mo ba pareho pa rin kaming pamilyang Du tulad ng dati? Makinig ka. Ang pamilya ng Kuya Gang ko ay kinikilala na ngayon bilang numero 1 angkan sa Haicheng. Ang pamilya Siyangguan mo, hindi karapat-dapat na maglinis ng sapatos niya. Nakakatawa, kailan pa naging top clan sa Haicheng ang pamilyang Du? Ang numero 1 angkan sa Haicheng ay dapat ang pamilyang Yang. Lumang kwento na yan. Namamatay na hindi natural kamakailan ang playboy na si Yang Chuan at ngayon, buong pamilyang Yang ay bumagsak ng isang gabi. Ang pamilyang Du na ang namamahala sa Haicheng ngayon. Alam mo ba kung bakit bumagsak ang pamilyang Yang? Dahil mayabang sila at nakasakit ng taong hindi nila dapat sinaktan. Alam mo ba kung sino ang kanilang nasaktan? Siyempre alam ko, walang utang na loob ang pamilyang Yang at nasaktan nila ang aking ninong. Kung hindi siya mamamatay, sino pa? Ninong? Alam mo ba kung sino ang ninong ng Kuya Gang ko? Baka mamatay ka sa gulat kapag sinabi ko. Narinig mo na ba si Chu Chanshan? Chu Chanshan? Yung galing sa Gods Association? Mabuti at alam mo, iangat mo ang iyong mga tainga at makinig kang mabuti. Ang ninong ng Kuya Gang ko ay walang iba kundi Hall Master Zhao Guang, ang tauhan ni Chu Chanshan. Ano naman? Mga tanga ba kayo? Si Chu Chanshan ay isa sa 4 na Dharma Kings. May 12 Hall Master siya sa ilalim. Ang ninong ng Kuya Gang ko ay isa sa kanila. Gets mo? Hahaha, kanina mo pa sinasabing papatayin mo kami sa takot. Yun lang? Patingin ko sawa ka na sa buhay. Ang Gods Association, isang Hall Master, alam mo ba kung gaano ka-importante yon? Isang hamak na Hall Master ng Gods Association? Siyempre hindi ko alam kung gaano ka-importante yon. Pero alam ko na kung nandito si Auron, ang leader ng Gods Association, magiging masaya ang eksena ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang tawagin sa pangalan ng leader? Sa tingin ko naghahanap ka ng kamatayan. Tama na, may hangganan ng pasensya ko. Sweeping, huwag kang magalit. Hindi yan worth it para sa mga langgam na yan. Kung hindi marunong tumingin sa sariling lugar ang mga langgam, wala akong problema na durugin ang ilan sa kanila. Naglakas loob kang manakit sa akin? Tapos ka na. Tapos na kayong lahat. Kuya Gang, kailangan mong ipagtanggol ako. Gago, naglakas loob kang manakit sa babae ko? Ayaw mo na yata mabuhay. Naglakas loob kang manakit sa akin. Alam mo ba kung sino? Kung naghahanap ka ng kamatayan, igagrant ko yan sa'yo. Tigil. Tigil. Ninong may nangapi sa akin. Ang kapal ng mukha ninyo? Sino ang pinagmamalaki ninyo at nag-aastang ganyan kayo dito? Hall Master Zhao, galing sila sa pamilyang Siyangguan. Ang hamak na pamilyang Siyangguan ang nag-aastang ganyan dito. Ganger, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong durugin silang lahat. Mabuti, makinig ako sa'yo, mga gwardiya, at durugin ninyo ang mga hayop. Ang mga hayop na ito.
Sandali lang, masyadong madali para sa kanila kung papatayin lang natin sila ng ganun. Ano ang mungkahi mo? Sa mga taong katulad nila, kailangan dahan-dahan natin silang pahirapan, hayaan silang mamatay sa matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Simple lang yan. Una, ibangkarote natin ang pamilya Shangguan. Pagkatapos papaluhurin natin sila at magmamakaawa sa atin ng luhan. Tama, eksakto. Shangguan Jinghong, hindi ba't mayaman kang dalaga? Ngayon, gagawin kitang pulubi. Sige. Gusto kong makita kung paano mo ako gagawing pulubi. Tangang walang alam. Baka hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng maging Hall Master ng Gods Association. Godfather, pakiusap. Kumilos ka na. Ang pamilya Shangguan, sa isang salita ko lang, mababangkarote ko kayo sa loob ng 1 minuto. Ito si Zhao Guang. Ibagsak ang lahat ng stocks ng pamilya Shangguan sa Haicheng. The limit sa loob ng 1 minuto. Shangguan Jinghong, inumin mo ang katayuan mong mayamang dalaga habang may pagkakataon ka pa. Pagkalipas ng ilang dosenang segundo, magiging pulubi ka na, wala nang matitira sa'yo. Ha. Paano kung hindi man lang masugatan ng pamilya Shangguan sa loob ng 1 minuto? Ha, nagsasalita ka pa rin kahit malapit ka nang mamatay. Kung hindi mabuwal ang pamilya Shangguan sa loob ng 1 minuto, ako, si Zhang Xiaodan, ay luluhod at magmamanos sa'yo. Kasundo, huwag kang uurong sa huli. Naghihintay kami. 10 segundo. 5 segundo. 2 segundo. Ha. Mukhang hindi ka man lang umabot ng 1 buong minuto. Maligayang bati. Shangguan Jinghong, malapit ka nang maging pulubi. Huwag masyadong magdiwang ng maaga. Tingnan mo. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Anong nangyayari? Tumataas ang stocks ng pamilya Shangguan, ilang beses pang lumobo. Anong sinabi mo? Anong kalagayan dito? Alamin agad, ano ba talaga ang nangyayari? Boss, may masama. Biglang bumuhos ang malaking halaga ng pondo sa pamilya Shangguan. Buwisit, hindi ba kayang dagdagan pa ang pusta? Ituloy lang hanggang madaig sila. Boss, mas komplikado siguro ang sitwasyon kaysa doon. Anong nangyayari? Ang pondong pumapasok sa pamilya Shangguan ay 1,000 beses lang sa atin. Ano? 1,000 beses? Paano iyon posible? Wala namang ganoong kalaking pera ang pamilya Shangguan. Magsalita ka, ano ba talaga ang ginagawa mo? Tigilan mo na yan, Miss Jiang. Dali, lumuhod ka na. Binabaliktad mo ba ang usapan? Kuya Gang? Huwag kang mag-alala. Nandito na si Ninong. Alam ni Ninong ang gagawin. Sundin ang utos ko. Ilagay lahat ng pondo sa inyong mga account sa merkado. Sino ka ba para mag-utos sa amin ng ganyan? Aminado ako, naging pabaya ako sa labanang pinansyal kanina. Pero parang may nakalimutan ka. Anong bagay? Akala mo ba ang mga usapin ng aming Gods Association ay masusukat lang sa pera? Kunin ang buhay ninyo ngayon ay parang kumuha lang ng bagay sa bulsa. Eksakto. Anong silbi ng pera ninyo? Ang panahon ngayon ay tungkol sa lakas. Bayaw, sinusubukan nilang makipagkompetensya sa atin sa lakas. Mga langgam lang na naglulundagan, hindi na kailangang pansinin. Gago, ayaw mong tanggapin ang mabuting alok at pipiliin mong harapin ang kapalaran. Mga bantay, baliin ninyo ang mga braso niya para sa mga gwardiya. Baliin ninyo ang kanyang mga braso para sa akin. Mga hamak na langgam, ang lakas ng loob ninyong hawakan ang aking damit. Sino ka ba talaga? Tanungin mo ang pinuno ninyo. Si Auron ang magsasabi sa iyo kung sino ako. Kaya bang ang lakas ng loob mong tawagin sa pangalan ng pinuno? Hinahanap mo ang iyong kamatayan? Sino ka nga ba talaga? Napakalakas ng iyong panloob na lakas. Sinabi ko na, tanungin mo ang pinuno ninyong si Auron. Ikaw, tapos ka na. Ang lakas ng loob mong atakihin ang isang Hallmaster ng Gods Association. Alam mo ba ang kahihinatnan? Zhang Xiaodan, dahil sa ating pagkakaklase noon, makaliligtas ka pa kung aalis ka na ngayon. Kalokohan. Huwag kang magpakakampante ng maaga. Huwag mong isiping makakapangahas ka dahil lang may nahanap kang guro. Maghintay ka lang.
Makinig kayong lahat. Napakalaking kapal ng mukha ng taong ito. Kinahamon ang isang hallmaster ng Gods Association. Ang sinumang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng malaki. Diyos ko, naatake ang isang hallmaster ng Gods Association. Imposible! Sino ang may lakas ng loob na gawin yon? Tara na, tingnan natin. Ito ang aking ninong, si Hallmaster Zhao Guang ng Gods Association na sugatan siya ng taong ito kanina. Ang sino mang makapatay sa kanya ay gagawa ng malaking serbisyo. Alam naman ng lahat ang Gods Association, di ba? Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo ang mga benepisyo kung makikisuyo kayo sa ganoong kalakas na puwersa. Ano pang hinihintay ninyo? Atakihin siya, patayin siya, putulin mo ang hayop na ito ng pira-piraso. Bingi ba kayong lahat? Inatake ang isang hallmaster ng Gods Association. Ayaw niyo ba ng malaking tagumpay? Miss, gusto namin ng tagumpay pero hindi kami tanga. Ano ibig mong sabihin? Kahit ang hallmaster ng Gods Association ay hindi nila kalaban. Dapat ba kaming umakyat doon para maging pulutan nila? Sakto! Tara na mga kasama. Hindi na natin kailangang makisali sa gulong ito. Huwag kayong umalis. Bumalik kayong lahat dito. Bumalik kayo. Akala mo ba kasing tanga mo ang lahat? Huwag masyadong kampante. Nasaktan mo ang isang hallmaster ng Gods Association. Pagdating ni Pinuno Auron, mamamatay kayong lahat. Mamaya na natin pag-usapan si Auron. Pero sa ngayon, mukhang may isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Ano ibig mong sabihin? Kanina mo pa sinasabi na kung hindi mabuwag ang pamilya Shangguan sa loob ng 1 minuto. Kanina mo pa sinasabi na kung hindi mabuwag ang pamilya Shangguan sa loob ng 1 minuto. 10 minuto na ngayon. Hindi lang buo pa rin ang pamilya Shangguan. 10 beses pa ang lumaki ngayon ang aming kayamanan. Tama na ang salita. Lumuhod! Akala mo ba luluhod ako dahil lang sinabi mo? Ayaw kong lumuhod! Kung hindi ka luluhod, puputulin ko ang mga paa mo. Ang kapal mo. Akala mo hindi ako maglalakas loob? Hoy miss, mas mabuti pang lumuhod ka na agad. Pinangahasang atakihin pa ang isang pinuno ng bulwagan ng samahan ng mga Diyos. May hindi ba sila kayang gawin? Bibilang ako hanggang 3. Mamili ka, lumuhod o mawawalan ka ng paa. Lumuhod o mawawalan ka ng paa. Iisa. Kuya Gang, tulungan mo ako. Dugang, gusto mong pumalit sa kanya at mawala ng paa? Huwag mo akong tingnan. Sinabi mo yan, kailangan mong gawin. 2. Pinuno Zhao, kailangan mong ipagtanggol ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita kilala. 3. Teka, luluhod ako. Jinghong, pasensya na, patawarin mo ako. Jiang Xiaodan, dahil sa ating nakaraan bilang magkaklase, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pero sana tandaan mo ang isang bagay. Kapag tao ka, kailangan mong matutong magpasalamat. Ang kawalang utang na loob ay walang patutunguhan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. May natitira pa bang gustong tumulong sa'yo? Kailangan mong alamin ang lugar mo. Umalis ka na dyan. Sana maalala mong mabuti ang araw na ito. Siyor, maalala ko to. Binata, tumakas ang nobya mo. Hindi mo ba hahabulin? Anong nobya? Laruan lang naman siya sa akin. Nararapat lang kay Jiang Xiaodan ang nangyari sa kanya dahil nakilala niya ang isang taong walang puso tulad mo. Tapos na ang usapin niya. Ngayon, kayo naman ang susunod. Honger, mabuhay man sila o mamatay, nasa iyo na ang lahat. Kung pananatilihin nating buhay ang 2 salot na ito, siguradong makakasakit pa sila ng mas maraming tao. Wala nang kailangang panatilihin ang 2 basurang ito. Malinaw ba ang narinig nyo? Kayo ba ang kikilos? O kailangan ko pa kayong tulungan? Binabalaan ko kayo, huwag kayong magpadalos-dalos. Ninong, magsalita ka naman. Ikaw na bagong salta, aminado akong may kasanayan ka, pero mukhang may nakaligtaan ka. Ha? Ano yon? Ang aking Gods Association ay may libu-libong alagad sa ilalim ng utos nito. Ang aming pinuno, si Immortal Auron, ay nagtataglay ng kapangyarihang wasakin ang langit at lupa. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hahanapin mo ang kapahamakan na hindi mo kayang isipin. Hindi nagyayabang ang aking ninong. Si Immortal Auron ay isang immortal. Ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa iyong pinakamalaking imahination. Tapos na ba kayong magsalita? Oras na para ipadala kayo sa inyong daan. Mahal na hari, sandali lang.
Punong Ministro Xiao, hindi kita ipinatawag. Bakit ka nandito? Mahal na hari, humihiling ng audience si Auron. Si Auron? Bakit siya pupunta rito? Hindi ba't sinabi ko sa kanyang bumalik sa kanyang yungib at magsanay? Sabihin mo sa kanyang umalis. Ayaw ko siyang makita. Hahaha. Alam ko na, walang paraan na hindi sila matatakot sa Gods Association. Kaya may plano pala sila mula pa noon. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-arkila sila ng isang aktor para magpanggap na si Auron ang humihiling ng audience. At tinawag pa nilang mahal na hari. Halatang sinusubukan kaming takutin, tapos tatakas sa gulo. Ha ha ha! Kaya pala, sa tingin mo ba maloloko mo ako sa mga mumurahing trick na yan? Talagang ire-report ko ito sa pinuno? Hintayin mo lang. Guro! Nagligtas tayo. Bumabati po ang iyong alipin sa inyo, Guro. Ay... Talagang siguro ng samahan ng mga Diyos. Wala na tayo. Ngayon lahat tayo ay wawasakit. Guro, tamang-tama ang pagdating ninyo. Inatake lang ng mga gago ang Hall Master Zhao. Ito ay haigang paglapastangan sa inyo at sa buong samahan ng mga Diyos. Ikaw, batang pasaway, hindi ba't kanina ay nagpapakitang gilas ka? Hindi mo ba naisip na talagang darating ang Guro? Ay, magpanggap ka pa? Ituloy mo lang ang iyong maliit na palabas. Auron, sinabi ko sa iyong bumalik sa iyong kuweba at magsanay. Bakit ka nandito? May lakas ka bang sumuway sa aking utos ng emperador? Ninong, tingnan mo siya. Nagpapanggap pa rin sa ganitong pagkakataon. Mahal na hari, patawarin ninyo po ako. Wala talaga akong balak na sumuway sa inyong utos. Mayroon lang akong napaka-importanting bagay na dapat iulat sa inyo. Ninong, ito... Guro, bakit kayo lumuluhod sa harap ng batang pasaway na ito? Walang galang! Ito ang kanyang kamahalan, ang nagaharing emperador. Nilapastangan ninyo ang kamahalan ng emperador. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Hindi ba't kayo ang nagsabing pagdating ng guro ay pira-pirasuhin tayo? Eddie, gawin mo. Mahal na hari, bulag po ako. Napakayabang at mangmang ko po. Mahal na hari, kahabagan ninyo ang aking walang kwentang buhay. Miss Jinghong, nagkamali po ako. Maawa po kayo at patawarin ninyo ako. Auron, ito ang iyong mga tauhan. Ikaw ang bahala sa kanila ayon sa iyong pagpapasya. Kayong dalawang walang utang na loob na mga gago. Nilapastangan ninyo ang kamahalan ng emperador. Ang inyong kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Mahal na hari, mag-ingat, mahal na hari. Mahal na hari, mag-ingat kayo, mag-ingat, mahal na hari. Auron, talagang pinaghirapan mo para lang mapatalsik ako. Pero sa tingin mo ba, makakasakit ito sa akin kahit katiting? Hindi ba? Mahal na hari. Hindi kayang magkaroon si Auron ng ganoong kalakas na panloob na lakas. Sino ka talaga? Xuan Yuan, matagal na tayong hindi nagkita. Multo. Ikaw si Chi Yu. Xuan Yuan, hindi mo inaasahan ito. Diba? Nagkita na naman tayo. Imposible. Hindi dapat ganito kabilis ang paggaling mo. Kahit gamitin mo ang body snatching technique, hindi mo pa rin ito magagawa. Paano mo ito nagawa? Tanungin mo ang iyong punong ministro, si Xiao Dingtian. Ikaw pala. Hindi mo inaasahan ito, di ba, Li Suifeng? Daang-daang taon na ang nakalipas, tauhan na ako ni Panginoong Chi Yu. Xiao Dingtian, mabuti ang trato ko sa'yo. Bakit mo ako pinagkanulo? Bakit? Sige. Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Malakas ka nga pero masyado kang mahigpit at makitid ang isip. Marami kang pagkakataon upang pamunuan ang mundo. Ngunit pumipigil ka sa bawat pagkakataon, ipinagbabawal ito at yan. Ano ang saysay na makamit ko ang mundo kasama ang isang tulad mo? Ano pa ang saysay kung sasamahan kita sa pagsakop sa mundo? Ang isang bansang walang batas ay magiging magulo. Kung wala ang mga batas na ito, siguradong magkakagulo ang buong mundo. Ano naman, sa ating kapangyarihan, kung gusto natin, kahit magulo ang mundo, hindi tayo maapektuhan habang namumuhay tayo ng mataas at tinatamasa ang lahat ng karangalan at kayamanan. Kalokohan.
Kung magkagulo ang mundo, ang mga karaniwang tao ay mapapasok sa matinding pagdurusa. Pababayaan na lang ba natin sila? Tama na. Li Suifeng, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa'yo? Araw-araw wala kang ibang pinag-uusapan kundi mga karaniwang tao dito, mga karaniwang tao doon. Sino ba ang may pakialam kung mabuhay sila o mamatay? Xiao Dingqian, hindi ako makapaniwala na ganun ang lumabas sa bibig mo. Hindi ba't sinakop natin ang mundo para mabuhay ng mapayapa at maunlad ang mga tao? Tsa, wala yon kundi sarili mong pangarap. Lumaban ako para sakupin ang mundo para sa ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang buhay ng mga hamak na magsasaka ay walang halaga sa akin. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinagkanulo? Eksakto. Kung susunod sa'yo, magiging alipin lang ako ng mga taong yon habang buhay. Hindi yon ang gusto ko. Xiao Dingtian, wala ka ng pag-asang magbago. Li Suifeng, mas mabuti pang unahin mong alalahanin ang sarili mo. Kapag patay ka na, wala na akong hadlang. Magagawa ko ang anumang gusto ko. Xuan Yuan, dumating na ang oras mo. At mula nang yon, ano yung mga susunod sa akin ay giginhawa. Ang mga tututol sa akin ay mapapahamak. Nangangako kaming maglilingkod kay Panginoong Chiyu hanggang sa kamatayan. Ikaw naman? Ako ang babae ng kanyang kamahalan. Kahit durugin ako, hindi ko siya ipagkakanulo. Ate, huwag mong sabihin yan. Ayon sa kasabihan, ang matalinong tao ay umaayon sa panahon. Singer, ikaw. Panginoong Chiyu, kung manunumpa ako ng katapatan sa iyo, ipagkakaloob mo ba ang aking buhay? Siyempre naman, ang mga manunumpa ng katapatan sa akin ay hindi lang makaliligtas, kundi magtatamasa pa ng walang hanggang karangalan at kayamanan. Linger, nawawala na ba ang isip mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ate, ang pagsumpa ng katapatan kay Chiyu ay hindi lang magliligtas sa buhay ko, kundi magdudulot pa ng walang hanggang karangalan at kayamanan. Ano naman ang mali doon? Walang hiya ka. Lilinisin ko ang angka ng Xiangguan mula sa mga tulad mo ngayon din. Mamatay ka na. Ano naman kung ikaw si Chiyu, mamamatay ka pa rin sa aking patalim? Ate, napakapusok mo. Ikaw, wala kang sugat? Nawawala na talaga ang isip mo. Akala mo ba isang patalim lang ay makakapatay sa isang tulad ko? Kung hindi, paano ako matatawag na Chiyu, ang sinaunang demonyong Diyos? Panginoong Chiyu, nagpapalipas lang sila ng oras. Nais nilang bigyan ng oras si Li Suifeng na maibalik ang kanyang kapangyarihan. Huwag kang magpaloko sa kanila. Dugang, alam mo ba ang ginagawa mo? Siya si Chiyu, isa siyang demonyo. Kung hindi natin siya wawasakin, malilipol ang lahat ng sangkatauhan. Wala akong pakialam kung magdusa ang iba. Basta't ako'y makapagtatamasa ng magandang buhay kasama si Panginoong Chiyu, ayos na iyon. Mahal na hari, pasensya na. Hindi kami nakatulong ng aking kapatid. Ayos lang. Nakapatay na ako sa kanya noon. At ngayon, makakapatay ako sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Li Suifeng, nababaliw ka na ba? Malubha ang sugat mo ngayon. Ni hindi na kailangan si Lord Chiyu. Ako pa lang, kayang-kaya kitang patayin. Xiao Dingtian, matagal mo akong sinundan pero sayang lang pala. Anong ibig mong sabihin? Xiao Dingtian, hindi mo talaga ako naintindihan. Wala akong pakialam sa iyo mula pa noon. Ngayon ang araw ng pagganti mo. Ikaw, wala ka palang sugat? Xiao Dingtian, sabi ko sa'yo, hindi mo ako kilala. Paano ako masasaktan ng ganoong simpleng panlilin lang? Ang tunay na Dragon Chi, kaya pala handa ka na mula pa noon muna. Chiyu, dito na ang wakas mo. Masyado pang maaga para sabihin kung sino ang mananalo. Tanggapin mo ito. Imposible! Paano naging napakalakas ng cultivation mo kumpara noon? Akala mo ba ang pagtulog ko ay para lang umiwas sa mundo?
Sa bawat pagkagising ko, daang beses tumitindi ang lakas ko. Ngayon, isang hampas lang papatayin kita. Kung ganito nakalakas ang kapangyarihan mo, bakit ka pa nagpakahirap? Dahil binigyan ko ng pagkakataon ng isang tao, pero hindi niya pinahalagahan. Xiaoding Tian, anong parusa ang nararapat sa iyo sa mga kasalanan mo? Talagang karapat-dapat sa titulong emperador ng sangkatauhan. Mukhang napakaliit lang ng pagkakaintindi ko sa iyo kumpara sa kabuuan. Ngayong umabot na sa ganito, wala na akong sasabihin pa. Isang huling tanong na lang. Paano mo ako nalaman? Noong nabanggit mo ang Windcoming Pearl, nagsimula na akong maghinala sa iyo. Bakit? Sumunod ka sa akin mula pa noong panahon ng Xiang Dynasty, ngunit nakalimutan mong ako ang sinaunang emperador ng sangkatauhan. Kung totoong umiiral ang perlas na pamana ni Pangu, hindi ko ba malalaman iyon? Ilang taon kitang nakasama sa laban, tapat na tapat. Kung iyon lang ang basihan, paano mo ako natiyak? Tama. Hindi ko mahuhusgahan ng basta-basta base lang sa Windcalming Pearl. Pero may isa kang malaking pagkakamali. Anong pagkakamali? Noong mga panahong iyon, para masira ang mist barrier ni Chiyu, gumawa ako ng isang guidance iron. At bukod sa akin, ikaw lang ang may ganitong guidance iron. Ganun pala, ang tanga-tanga ko talaga. Hahaha. Akala ko pa naman perpekto ang plano ko. Hindi ko inakalang mabubulok ito dahil sa isang maliit na bagay. Katawa-tawa nga. Bukod doon, may kinalaman din ang Spirit Pearl Society. Pagkatapos mong banggitin ang Windcalming Pearl, biglang lumitaw ang Spirit Pearl Society. Kung hindi ko pa rin naisip na bitag ito, sayang na lang ang mga taon kong nabuhay. Mula nang ako'y magtaksil sa iyo, bawat araw ay puno ng takot. Hanggat ikaw ay nabubuhay. Li Suifeng, napakalakas mo talaga. Ang lakas mo ay nakakabaliw, nagdudulot ng mga kahangalan at pagkakamali. Tama na. Ito, tadhana ko na lang talaga. Xiaoding Tian, may iba ka pa bang sasabihin? Ngayong umabot na sa ganito, wala na akong masabi pa. Wala na si Xiaoding Tian. Sana sa susunod mong buhay, hindi mo na maulit ang mga pagkakamaling ito. Chiyu, ikaw naman. Xuan Yuan, hindi ko inakalang pagkalipas ng libu-libong taon, matatalo pa rin ako sa iyo. Pero huwag mong kalimutan, ako ay isang demonyong Diyos. Kahit mawasak ang aking katawan, mananatili ang aking esensya. Sa isa pang 1,000 taon, babangon muli ako. Uulit-ulit ang siklong ito at hindi ako naniniwalang hindi kita kailanman matatalo. Ha 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 ha. Mahal na hari, talaga bang hindi kailanman mapupuksan ng lubusan ang esensya ni Chiyu? Opo, mahal na hari. Kahit nasa dakilang kapangyarihan ninyo, hindi pa rin ninyo lubusang mapupuksa ang kanyang esensya? Si Chiyu, siya ay ipinanganak mula sa kasamaan ng langit at lupa. Para tunay na siyang mapuksa, hindi sapat ang isang tao lamang. Kailangan ang lahat ng tao sa ilalim ng langit. Lahat ng tao sa ilalim ng langit? Kung ang lahat ay magpapakabuti at mag-iisip para sa kapwa, ang mundo ay magiging isang lugar ng kapayapaan at pagkakasundo. Saan pa kaya magmumula ang isang demonyong Diyos? Pero kailan kaya darating ang ganoong mundo? Kung ang puso ng isang tao ay puno ng kabutihan, bawat lugar ay isang dalisay na lupain. Kung ang puso ng bawat isa ay puno ng kasamaan, ang bawat isa ay nagiging demonyo. Kung mas maaga lang naunawaan ng mga tao sa mundo ang katotohanan ito, wala na sanang mga digmaan o pagpatay sa mundong ito. Mahaba ang landas na ito, ngunit patuloy nating lalakarin ito. Naniniwala ako na balang araw, darating ang araw na ito. Kung gayon, gaano man kahabaan ang landas na ito, sasamahan kita. Hahaha.